Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 481. Naging berde ang mukha ni Sean Zimmer at Zack Zimmer. Nawala na nila ang araw na iyon na nagdadala ng mapaghangad na hangarin. Ngunit paano sila dapat gumanti kapag sila ay sinabihan na ang pamilya ay dumadaan sa mga pamamaraan sa pagkalugi? Sa sandaling iyon, naisip ng taong namamahala ang isang bagay at ngumiti. Dapat ay mula ka sa kumpanya ng Zimmer sa Niamey. Tanggapin ang aking paghingi ng tawad, na wala sa isip ko na si Miss Mandy Zimmer mula sa inyong kumpanya. Ha! Naguguluhan si Zack at ang kanyang ama sa tanong na ito. Bakit niya tinanong ang tungkol kay Mandy? Inisip ni Zack ang tungkol dito at pagkatapos ay maingat na sinabi, "Boss, ang pangalan ko ay si Zack Zimmer. Ako ang vice-CEO ng kumpanya ng Zimmers." Si Mandy ang tagapamahala ng pinansyal ng Zimmers dati, ngunit nakagawa siya ng isang kahila-hilakbot na pagkakamali at noon ay tinanggal na siya. Bakit mo siya hinihiling ngayon? Ang taong namamahala ay tila napahingal pagkatapos marinig niya. Dahil siya ay tinanggal, dapat itong maging simple. Kuminang ang mga mata ni Sean at Zack. Malapit na ba silang makakita ng ilaw sa dulo ng lagusan? Dahil si Mrs. Zimmer ay hindi na nagtatrabaho para sa kumpanya ngayon, mangyaring bilasan na makitungo sa pamamaraan ng pagkalugi bukas. Ibibigay ko ito sa ibang tao. Nabigla sina Sean at Zack. Boss, ito, nagsimulang manginig si Zack ang kanyang paa. Ano ang ibig mong sabihin dito? Si Ginang Zimmer, kalihim Yvonne Xavier at Prince York, ay mabuting magkaibigan. Iniling niya sa akin na maging labis na mag-ingat kapag sa paghawak ng mga bagay na may kinalaman kay Ginang Zimmer. Ngayon na si Ginang Zimmer ay hindi nakabilang sa inyong kumpanya, dapat na itong maayos. Mangyaring pumunta sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng pagkalugi ng mabilis at matapos na dito. Ang taong namamahala ay nakakagulat na mapagpasensya upang ipaliwanag ang sitwasyon sa kanila sa oras na iyon. Maglagay lamang na kung wala si Mandy, ang kumpanya ay maaaring bilang maging bankrupt. Kung nagtatrabaho pa rin si Mandy para sa kumpanya, doon baka maging silid para sa talakayan. Upang ilagay ito ng blanco, upang mapanatili ang kumpanya ng Zimmers ang nakalilipas ay isang simpleng kilos na walang paggalang kay Yvonne. Ngunit dahil hindi kabilang si Mandy sa kumpanya ngayon, ang taong namamahala ay hindi obligado magpakasawa sa espesyal na pabor na ito. Lahat dapat ay tapos na katulad ng mga libro, sinabi ni Zack habang nag-flush. Boss, kahit na si Mandy ay hindi isa sa mga executive ng kumpanya ngayon, bahagi pa rin siya ng pamilyang Zimmer. Maaari mo bang magkaroon ng ilang paraan para sa amin para doon kahit papaano? Mabilis na yumuko si Zack at nagpadulas ng isang sobra sa taong namamahala. Sampal, ang taong namamahala ay kumalas sa kanyang kamay at sinampal ang sobra sa kamay ni Zack. Mga tala ng magkakaibang mga lilam ng berde ay nakakalat sa buong sahig. Lumayas kayo, hindi mo ba ako naiintindihan? Kung si Ginang Zimmer ay narito ngayon, kailangan kong bayaran ang aking respeto sa kanya. Gaano katindi ang dalawa sa inyong mga maharlika na lumabas kahit saan at subukan na suhulan ako? Gumagawa ako ng libu-libong dolyar bawat taon. Ikaw ba ay talagang iniisip mong matutukso ako sa maliit na itong halaga ng pera? Galit na tinuro ng taong namamahala si Zack. Ang ekspresyon ni Zack ay naging madilim sa gabi. Siya ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang cool ngunit hindi siya nang ahas na hindi gawin ito sa Sky Corporation. Mabilis na lumakad si Sean patungo sa taong namamahala at dumulas ng isang credit card sa kanyang mga kamay. Boss, bakit kailangang nandito si Mandy Zimmer? Ako ang kanyang tiyuhin, si Sean Zimmer. Maaari akong kumatawan sa pamilya Zimmer din. Inihiling namin sa iyo na maging mas malaking tao at bigyan ng pagkakataon ng Zimmers. Paulit-ulit na tumango si Zack Zimmer. Tama iyon, pinsan ko si Mandy. Nandito kami para sa kanyang pinakamahusay na interes din. Sampal, galit na itinapon ng taong namamahala ang credit card sa kanyang kamay sa lupa, at malamig na sinabi, lumayas. Lumabas ka na ngayon. Babalaan kita. Dalhin mo ang iyong dokumento sa pagkalugi dito ng alas 8 ng umaga bukas.
O hayaan mo si Ginang Zimmer na dumating dito sa ika-10 ng umaga bukas. Kung hindi at napalampas mo ang oras, ituturing ko ito bilang isang paglabag sa kontrata ng Zimmers. Kung iyon ang mangyayari, ang mga shares na pagmamay-ari nyo ay magiging isang basura ng papel. Ngayon, umalis kayo sa paningin ko. Kung hindi, tatawagan ko ang security para sa iyo. Kabanata 482. Di nagtagal, sina Sean Zimmer at Zack Zimmer ay sinipa palabas ng gusali. Ang mga ekspresyon ng mag-ama ay nakatago nang nakatayo sila sa mga kalye. Ang beach na iyon, si Mandy Zimmer ay dapat magkaroon ng isang relasyon kasama si Prince York mismo. Kung hindi, bakit ginawa ng taong yun na singilin kahit na ang pangangailangan na magbayad ng respeto sa kanya? At siya ay mabuting kaibigan kay Ivan Xavier. Nagsisinungaling ba siya? Napakagat si Zack ng kanyang ngipin. Inilagay ni Sean ang kanyang kamay sa kanyang ulo at sinabi, pumasok tayo sa malaking gulo. Kung hindi natin hayaan ang bastard na Mandy na ibalik ang kanyang autoridad, hindi siya tatayo upang tumulong sa Zimmers. Bahagyan na nating natimba ang mga ito sa isang binga, ngayon tayo ay kailangang isuko iyon ng madali. Ang mag-ama ay tumingin sa bawat isa at nakita ang sama ng loob sa kanilang mga mata. Inisip nila na magbabago ang lahat kung kailan nakarating sila sa Buckwood, hindi maaaring magawa ni Mandy na mas matagal na gawin nila ang kanyang pagbid. Sino ang nakakaalam na kailangan nilang pumunta at humingi ng tawad at tumulong siya sa parehong araw na siya ay sinipa sa labas ng Zimmers? Sa villa na inupahan ng Zimmer sa Buckwood, si Senior Zimmer ay hindi kailanman umalis sa villa. Nang sandaling nakita niya sina Sean at Zack, agad siyang lumakad sa kanila at tinanong, Zack, paano ang mga bagay? Ginawa ba ng Sky Corporation ang mga bagay na mahirap sa inyong dalawa? Walang magawa si Sean, ang magagawa niya ay upang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ano? Kailangang dumaan ang pamilya sa mga pamamaraan ng pagkalugi. At ang tanging tao na maaaring makiusap sa kanila ay si Mandy. Ang mukha ni Senior Zimmer ay nagpakita ng labis na pagkasuklam. Pinakawalan ni Sean ang isang malalim na buntong hininga. Ama, ang taong namamahala ay gumawa ng malinaw pa sa kristal. Kung hindi lalabas si Mandy bukas, gusto niyang dalhin namin doon ang kailangang dokumento ng pagkalugi. Kung hindi, hindi natin mapapanatili ang 49% ng shares na pagmamay-ari natin. Kung nais natin na manatiling buhay ang kumpanya ng Zimmers, tayo ay pwede lang hilingin kay Mandy na makiusap para sa atin, wala nang iba. Ang pagpapakita namin ngayon ay nakakasakit sa kanila ng lubos. Nagbago ang mga ekspresyon ni Senior Zimmer, mabilis niyang ipinadala si Queen Zimmer upang subukan at pakiusapan para sa pamilya. Siya ay malapit ng ikakasal sa Silva family pagkatapos ng lahat, ang Sky Corporation ay dapat na magbigay na kahit papaano ng mukha sa kanya. Si Queen ay hindi rin pinapasok sa opisina ng taong namamahala at agad na itinapon palabas. Nang makabalik siya sa villa, si Senior Zimmer ang mukha ay naging madilim na parang gabi. Nagbigay siya ng isang malalim na pag-iisip tungkol sa sitwasyon, kung gayon tahimik niyang sinabi, dahil wala ng ibang mga pagpipilian, pumunta at hanapin si Mandy para dito. Ibalik pansamantala ang posisyon niya at mag-uusap tayo tungkol sa iba pang mga bagay pagkatapos nating ayusin ang mga bagay sa ating kamay. Nabalisa si Zack, Lolo, dapat kang magmadali. Ang taong namamahala ay sinabi ang singil, kailangang makasama namin si Mandy Zimmer ng alas 8 ng umaga. Kung hindi, ang Zimmers ay tapos na ang kumpanya. Tama, pagkatapos kayong tatlo ay dapat pumunta sa bahay ni Simon Zimmer ngayon. Kailangan yung ibalik siya dito ng mahalaga kahit anong gastos. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Hindi tayo dapat maging bulagsak. Ang tono ni Senior Zimmer ay nagpapataw, ngunit may pahiwatig ng panghihinayang. Kung alam lang niya na ang mga bagay ay gagampanan sa ganitong paraan, siya ay hindi sana sinipa si Simon at ang kanyang pamilya. Ngunit wala siyang pagpipilian sa puntong iyon, magagawa lamang nilang pakiusapan ang pamilya na bumalik sa bahay.
Matapos ang kalahating oras, si Zack at ang iba pa ay nagpapakita ng kawalang kasiyahan sa kanilang mga mukha, ngunit sila pa rin ay pinilit ang isang ngiti at pinindot ang doorbell. Ano ang bagay? Si Simon ang nagbukas ng pinto, na may buong mukha ng paghamak sa kanyang mga mata. Ang mga taong iyon ay naghahanap lamang ng gulo. Bago pa man ilabas ni Simon ang isang angkop na galit, siya ay nakita ang isang dating mapagmataas na si Zack na magalang na yumuko. Tio, Tia, nandyan ba si Mandy? Mayroon akong ilang mga bagay na kailangan kong makausap siya. Kumuha siya ng isang kahon ng regalo at inilagay ito sa sala ng magalang. Kabanata 483. Naguguluhan sina Simon Zimmer at Lillian Yates sa kanilang nakita. Habang si Cynthia Zimmer ay nanonood ng telebisyon at naglalaro sa kanyang telepono. Kung hinahanap niyo ang aking kapatid, wala siya sa bahay ngayon. Ngumiti si Queen Zimmer at sinabi, Cynthia, kaya mo mangyaring sabihin sa akin kung saan nagpunta ang iyong kapatid. Umiling-iling si Cynthia, hindi ako sigurado, umalis siya kasama si Harvey York ng maaga kaninang umaga. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Nakita ko, Tio, Tia at Cynthia, aalis na kami ngayon. Mangyaring tawagan kami kapag bumalik si Mandy sa inyong bahay. Yumuko ang tatlo. Sa kabila ng pagiging sobrang awkward, iniwan pa nila ang mga regalo at umalis. Hindi naisip ni Cynthia ang tungkol sa sitwasyon, sina Simon at Lillian sa kabilang banda ay tumingin sa bawat isa na may mga mukha na puno ng pagkalito. Ano ang nangyayari? Nagdala pa sila ng mga regalo para sa amin. Sinusubukan ba nilang patahimikin kami? Sabi ni Simon na nakasimangot. Paano kung nakuha ito ng marumi sa oras? Tungkol sa kay Senior Zimmer na bumalik upang humingi ng tawad at ng ating tulong. Hindi ko siya mabasa. Naguguluhan si Lillian, pagkatapos ay binuksan niya ang mga kahon na may mukha na puno ng pagkalito. Honey, ang mga ito ay mula sa Gold Coast of Country Z Blue Ribbon. Ang alak na may marangyang tsokolate at palumpo ng mga puting tulap. Ang mga bagay na pinagsama ay nagkakahalaga ng higit pa sa $15,000, kung kailan ay si Senior Zimmer na naging mapagbigay dito. Ano ang nangyari? Hindi maaaring balutin ng mag-asawa ang kanilang mga ulo sa paligid ng sitwasyong iyon. Tinawagan nila ang numero ng telepono ni Mandy, ngunit ang kanyang telepono ay walang signal ng araw na iyon. Hindi man lang napansin ni Mandy na siya walang signal ang telepono. Tinawag nila ang numero ng telepono ni Harvey, ngunit walang tao at hindi sinasagot ang tawag. Ang mag-asawa ay naguluhan. Kasabay nito, sina Harvey at Mandy ay pumunta sa pinakamarangyang pamilihan ng Buckwood sa sentro, ang Olden Trade. Ang Olden Trade ay binansagan ng shopping ng mayayaman sa kanluran. Sinasabi ng mga alingawngaw na kung mayroon kang pera, anumang marangyang item, kahit ano na ikaw ay nais ay mabili sa Olden Trade. Si Mandy ay narinig ang tungkol sa lugar na ito ng matagal na, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon dito. Si Mandy ay nakatingin sa paligid ng mausisa habang nagtanong siya, Harvey, bakit mo ako dinala dito? Hindi ko sa tingin na makakaya na narito ngayon. Dadalhin kita dito upang bumili ng mga bagong damit, natural na sinabi ni Harvey. Masyado kang maging abala sa lalong madaling panahon, walang oras upang bumili ng mga damit. Kung hindi natin ito gagawin ngayon, baka hindi tayo magkaroon ng isang pagkakataon pagkatapos. Inisip ni Mandy na nagbibiro lang si Harvey sa paligid, hindi siya nagbigay ng maraming pag-iisip tungkol sa kung ano ang sinasabi niya. Ngunit ang mga kababaihan ay lumaki na mahilig sa pamimili. Si Mandy mas maganda ang pakiramdam nang dumating siya sa Olden Trade habang siya ay nasa sabik na naglalakad sa paligid ng lugar. Ngumiti si Harvey nang hindi sinasabi ang marami at sumunod kay Mandy sa paligid habang siya ay naglalakad sa paligid. Ang mga kababaihan ay madaling maubos ng oras kapag sila ay pumunta sa pamimili. Ilang oras na ang lumipas sa isang sulyap ng isang mata. Habang nasa sahig sa ilalim ng bahay ni Mandy, si Zack at ang iba ay hindi masyadong lumayo, ngunit sila ay naghihintay sa reception hall sa buong oras. Naghintay sila hanggang alas 8 ng gabi, gayunpaman hindi pa rin nagpakita sina Harvey at Mandy. Labis na sabik si Senior Zimmer na hindi niya magawang magbigkas ng isang solong salita.
Ilang beses na niyang tinawag ang iba, halos umalis upang hanapin si Mandy mismo. Queen, dapat mong tawagan si Mandy at tingnan kung ano nangyayari sa kanya. Bakit hindi pa siya nakauwi? Labis na nabigo si Zack. Kung hindi nila magagawang kumpletuhin ang isang bagay na simple, ang kanyang lolo tiyak na may pagdududa sa kanyang mga kakayahan. Tumango si Sean Zimmer at sinabi, "Tama, pareho kayong mga babae." Ang pagtawag sa kanya ay magiging mas maginhawa, maaaring hindi tumawag si Mandy mula sa aming dalawa. Walang magawa si Queen, magagawa lamang niya kung ano ang sinasabi sa kanya. Ang numero na iyong nadial ay hindi maabot. Mangyaring subukang muli mamaya. Si Queen ay nagyelo pagkatapos marinig ang prompt. Siya. Pinatay ang kanyang telepono. Ano? Pinatay ang kanyang telepono. Ginawa ba niya ito ng may layunin? Galit na galit si Zack. Alam na ba ni Mandy ang tungkol dito? Lahat ay parang magkasabay. Tama. Ano ulit ang numero ng telepono ni Harvey? Baka hindi sila magkasama. Mabilis na hinanap ni Zack ang numero ng telepono ni Harvey at pagkatapos ay i-dial ito kaagad. Ngunit agad na itinanggi ni Harvey ang pagtawag ni Zack, ang mukha niya ay kasing dilim ng gabi. Kabanata 484. Namatay na ang telepono ni Mandy Zimmer, habang ang kay Harvey York ay hindi sinasagot ang kanya. Sa sandaling iyon, si Zack Zimmer at ang iba pa ay walang pagsasalita. Kung alam lang nila ang isang bagay na ganito ang mangyayari, gagamutin nila si Mandy at ang kanyang pamilya ng mas mabuti. Tinawag muli ni Senior Zimmer si Zack, nagpahayag ng kawalang kasiyahan si Zack, ngunit kailangan pa rin niyang magbigay ng impormasyon kay Senior Zimmer. Lolo, hindi sa kami ay walang kakayahan, kami ay hindi alam kung saan ang walang halaga na sako ng basura, kinuha ni Harvey si Mandy. Tinawagan pa namin sila, ngunit hindi sila sumasagot. Parehong nang naka-off ang kanilang mga telepono. Kahit si tiyuhin at tiyahin ay hindi alam kung saan sila nagpunta. Ang kamay ni Senior Zimmer na may hawak ng telepono ay nanginginig nang narinig ito. Kung hindi nila mahahanap si Mandy, ang pamilyang Zimmer ay mabankrupt. Kung mangyayari iyon, lahat ng kanyang pagsisikap para sa kalahati ng kanyang buong buhay ay magiging walang kabuluhan. Magmadali at hanapin ang mga ito pagkatapos. Lahat kayo umalis ngayon, kayo kailangang hanapin ang mga ito bago bukas ng umaga. Kung hindi, ang buong pamilya ay matutulog sa mga kalye. Magkakaroon ka ba ng responsibilidad para sa pangyayaring ito? Hindi matatanggap ni Zack ang katotohanan ito. Kung ang pamilya ay nabangkarote, paano siya makakapasok sa kaluwalhatian at kayamanan muli? Mas gugustuhin pa niyang tumalon sa isang ilog kaysa sa mabuhay tulad ng buhay ng mga lower classmen. Ang pamilyang Zimmer ay sinilaban tulad ng mga bubuyog at naghanap kay Mandy at Harvey sa buong Buckwood, ngunit hindi sila pamilyar sa lugar. At ang lugar ay napakalaki. Milyong-milyong tao ang nakatira sa malaking lungsod na ito, kung paano mahahanap pa nila ang dalawa sa isang maikling panahon. Nang magtipon ang pamilya Zimmer ng isang beses muli, ang kanilang mga mukha ay kasing dilim na ng gabi. Sa palagay niyo ba ay umalis na si Mandy sa Buckwood para sa isang trabaho sa isang angkop na galit? Pinalayas natin siya pagkatapos ng lahat, may nagsabi na may mukha na puno ng pagkakasala. Ang posibilidad na mangyari ito ay mataas. Ang pamilya Zimmer ay hindi nagbabayad para sa kanilang upa pagkatapos ng lahat, hindi magiging mahirap na makahanap ng ibang trabaho sa sandaling iyon. Halos natakot sa pananalita si Senior Zimmer at maging sanhi pa ito na magkaroon siya ng Parkinson. Si Senior Zimmer ay sumulyap kina Sean at Zack na may galit at sumigaw, lahat ng ito ay dahil sa mga tangang katulad nyo, kayo lamang ang nagdulot ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Kayo ay natatakot sa pagtaas ng ranggo ng pamilya ni Simon. Bakit kayo nagagalit sa kanila? Bakit kayo masyadong mababaw ang pananaw? Kung hindi natin mahahanap ngayon si Mandy Zimmer, tayong lahat ay magiging bankrupt. Naiintindihan niyo ba, kahit na ang pangwakas na desisyon ay ginawa ni Senior Zimmer, walang manggahas na sabihin ito sa mahalagang sandali. Ang mukha ni Sean ay naging mapotla bilang isang multo. Lolo, wala kaming ideya. Hindi namin naisip iyon na si Mandy ay magiging isang mahalagang bahagi sa pag-aayos ng problema.
At siya at si Yvonne Xavier ay mabubuting kaibigan. Sino maniniwala dito, walang kaparirikan. Sampal pinadapo ni Senior Zimmer ang kanyang palad sa mukha ni Sean. Sino ang nagmamalasakit sa kung anong uri ng relasyon nila? Sinasabi ko sa iyo, na kung hindi natin siya mahahanap bago ang ika-10 bukas ng umaga, ang kumpanya ay pupunta sa pagkabangkarote, lahat tayo ay matutulog sa mga kalye. Ako ay matanda na, nasiyahan na ako sa buhay tulad ng. Pero lahat kayo ay bata pa, ano ang pupuntahan ninyong gawin nang wala ang kumpanya? Senior, hahanapin namin sila. Mangyaring kalmado ang iyong sarili at magpalamig. Natakot ang pamilyang Zimmer, tama si Senior Zimmer, bata pa sila. Kung nawalan sila ng suporta ng kumpanya ng Zimmers, paano nila mabubuhay ang nalalabi sa kanilang buhay? Ang mga taong iyon ay talagang walang kakayahan, pag sila ay maalis sa kumpanya, baka hindi man sila makakakuha ng trabaho kahit na sinubukan nila. Nang gabing iyon, ang pamilyang Zimmer ay nakatadhana na pumasok sa gulat. Maaari lamang silang maghampas para kay Mandy ng walang katapusan, kasabay nito, sina Harvey at Mandy ay nandoon pa rin sa pamimili. Bukas ang Olden Trade para sa 24 na oras, at ang kisame ay idinisenyo upang magmukhang asul na kalangitan. Ang lahat ng mga kababaihan ay madaling mawalan ng oras at mahinahon sa paligid ng lugar. Kabanata 485. Nang gabing iyon, napuntahan na ni Mandy Zimmer ang daan-daang mga tindahan. Palagi niyang sinusubukan ang damit na gusto niya, ngunit tumanggi siyang bilhin ang mga ito nang makita niya ang mga tag ng presyo. Dahil ang Olden Trade ay nagbebenta lamang ng mga mamahaling tatak, walang darating na mura. Ngunit para sa kanya, ang proseso ng pagsubok sa damit ng nag-iisa ang magpapasaya sa kanya. Si Harvey York sa kabilang banda ay matiyagang sumusunod sa kanya. Naaalala niya ang damit na sinusubukan ni Mandy, ngunit hindi binibigkas ang iisang salita tungkol dito. Si Mandy ay may pakiramdam na walang magawa pagdating sa huling tindahan sa Olden Trade. Nagmadali siya tumungo kay Harvey at ngumiti. Uuwi na tayo matapos subukan ang mga damit dito. Tulad ng nais mo. Ngumiti si Harvey na walang plano na tanggihan siya. Malapit na silang maglakad papunta sa tindahan nang ang isang lalaki at kasamang babae ay tumingin sa kanila. Ang babae ay may isang kaakit-akit na figura na may mabigat na pampaganda, at bahagyang ipinapakita ang kanyang aktwal na mukha sa punto. Ang lalaki ay may suot na t-shirt at tsinelas na may bangkus ng mga susi na nakabitin sa kanyang baywang. Siya ay natural, parang isa siya sa mayayamang Panginoon ng bakod. Naglakad ang babae sa tindahan at tinanong ang tindera ng shop upang balutin ang mga damit na gusto niya, at hindi man lang tinitingnan ang mga tag ng presyo. Ang mapagbigay na kilos ay gumawa sa mga tindera ng shop na magpakita ng isang nakalaan ng ngiti habang naglilingkod sa babae na may kamanghamanghang kagandahang loob. Ang kaakit-akit na babae ay lumakad patungo kay Mandy Zimmer at siya upang tumingin sa damit na sinusubukan niya at sinabi, "Kukunin ko ito pati na rin ito." Yumuko ang mga tindera ng shop. Sinubukan na ni Mandy ang kaunting damit pagkatapos ng lahat at si Harvey ay hindi mukhang isang mayaman din. Likas na ginawa nilang walang pakialam kay Mandy. "Ginang, mangyaring tanggalin agad ang iyong mga damit." Gusto ng ginang na ito. Sa kabila na ang tindera sa shop na magalang, ang kanyang tono ay ipinahiwatig na ang kanyang kahilingan ay hindi mapag-aalinlangan. Nasimangot si Mandy habang nakatayo pa rin sa harap ng isang salamin. Nagustuhan niya ang mga damit na sinusubukan niya, kumuha siya ng isang pagsilap sa presyo ng tag. Ito ay isang abot-kayang presyo. Sa sandaling iyon, siya ay isang maliit at nag-aalangan kung bibili ng damit o hindi. At hiniling agad sa kanya ng tindera sa shop upang tanggalin ang mga damit. Naisip ni Mandy Zimmer ang sitwasyon at sinabi, "Gusto ko ang mga damit na sinusubukan ko ngayon. Sa palagay ko ay pwede kang kumuha ng isa pa mula sa inyong stock para sa ginang sa halip." Ngumiti ang tindera sa shop at sinabi, "Pasensya na, may isa na lamang na damit na ito na naiwan sa size na ito. Mangyaring tanggalin na ito." Medyo naiinis si Mandy. "Hindi ko sinabi na ayaw ko ito. Bibilhin ko ito." Bago muling magsalita ang tindera sa shop,
Ang nakangiting babae na ngumiti habang ang size ni Mandy at sinabi ng may paghamak, "Hindi ko kailanman sinubukan ang mga damit kapag binibili ko sila, mga mahihirap na tao lamang ang gusto muna subukan ito at subukan iyon. Sinubukan mo ang napakaraming damit para sa napakatagal ngunit binili mo lamang ito, mayroon kang walang kahihiyan. Kung hindi ko subukan ang mga damit, paano ko malalaman kung ito ay akma sa akin?" Tumanggi si Mandy sa isang nakasimangot. "Kaya paano kung hindi ito akma?" Tumawa ang babae. "Kung hindi, itapon mo lang ito. Bilang isang babae, ikaw ay kailangang pumili ng mga damit sa unang paningin. Ngunit ang paghusga sa pamamagitan ng iyong masungit na hitsura, wala kang pera para bayaran ito kahit na mayroon kang isang kalakip dito. Sige, sapat na ang maliit na usapan. Tanungin ang tindera sa shop kung nagbebenta siya ng damit sa akin, o sayo." Ang tindera sa shop ay nasa pagkabalisa, ginawa ni Mandy na banggitin na gusto niyang bumili ng damit. Ngunit sa sandaling iyon, pinanatili ng kaakit-akit na babae ang pakikipag-usap, "Kung hindi ko ito makukuha, hindi ko bibilhin ang iba." Ang tindera sa shop ay tumigil sa pag-aalangan pagkatapos marinig ito at nilinis ang kanyang lalamunan. "Lady, ang aking paghingi ng tawad. Dahil sinabi ng ibang tao na gusto niyang bilhin ang damit, mabait akong humiling sa iyo upang tanggalin sila. Mangyaring mag-ingat na huwag masira ang damit." Kabanata 486. Sinabi ni Mandy Zimmer habang nakasimangot, "Hindi ka dapat namimili ng mga customer mo kaya maging tulad ng isang mata pobre. Customer siya, hindi ba ako ay ganun din?" Nagustuhan ni Mandy ang mga damit na sinusubukan niya, nakaramdam siya ng kahihiyan matapos sinabihan na tanggalin niya kaagad pagkatapos. Ang tindera sa shop sa harap ng kanyang mukha ay ngumisi at bahagyang tumawa. "Ginang, dapat mong malaman na mayroon din ang mga customer ng iba't ibang mga ranggo. Iba pang mga bagay bukod, hindi mo maaari kahit na ihambing laban sa ginang na bumili nitong maraming mga item dito. Siguro kung ano ang binili ng ginang sa isang lakad ay higit pa kaysa sa kung ano ang makukuha mo sa iyong buong buhay." Ang kaakit-akit na babae ay nagbigay ng isang nakangiting-ngiti matapos itong marinig. Ang ilang mga tao ay talagang kailangang malaman ang kanilang lugar at hindi masyadong nakakahiya ang kanilang sarili. Sukatin mo ng maayos ang iyong sarili pagkatapos mong makita kung kaya mong ihambing laban sa akin. Ang tao na may isang bangkos ng mga susi na nakabitin sa kanyang baywang ay lumakad papunta sa babae sa sandaling iyon. "Bakit ka pa nakikipag-usap sa mga mahihirap na taong ito? Sa mga oras na tulad nito, ang pera ay nagsasalita ng dami. Ang mga taong ito ay hindi tulad na mayroon silang pera. Kung nais mong i-play ang Diyos, hindi bababa sa ipakita ang ilang cash sa iyo." Nagpapakita si Mandy ng kawalang kasiyahan sa lalaki at babae. Halata na ang babae ay mukhang may bahay na may-ari, ngunit siya ay labis na mayabang sa kabila nito. Nais ni Mandy na sabihin ang kanyang isip sa kanila. Ngunit pagkatapos ng nangyari sa kanyang pamilya, isang luho na ang damit na may tatak at abot kaya. Kung siya ay bumili ng higit pa, ang upos sa bahay at pagkain ay magiging hindi sapat para sa buong pamilya. "Ikaw," bago matapos ni Mandy ang kanyang pangungusap, si Harvey York tumayo at sinabi ng mahinahon, "Ang tindahan ba ay nagsasabi na ang sinumang bumili ng higit pa ay nakakakuha ng mga item?" Tumingin ang may-ari ng lupa kay Harvey na may kasiraan. "Ano, gusto mo bang makipagkumpetensya sa akin? Ang isang mahirap na tulad mo ay hindi kailanman makakaya na magkaroon ng isang solong sweet room tulad ng minahan." Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang mga susi mula sa kanyang baywang at nagsimulang iikot ang mga ito sa paligid. Ang mga susi ay ginulo habang nakikipag-usap sa bawat isa. Ayon sa mga presyo ng Buckwood, isang suite room na ganyan ay nagkakahalaga ng halos $800,000. Kung titingnan ang bilang ng mga susi ng Panginoon na may-ari ng lupa, ang kanyang halaga ng net ay higit sa milyon-milyon. Mayroon siyang isang kapalaran, nagmadali si Mandy kay Harvey at tahimik na sinabi, "Harvey, hindi natin maaaring kayang ma-provoke ang mga lokal dito. Hayaan na at hindi maging sanhi ng anumang problema, hayaan lamang na magkaroon sila ng kung ano ang gusto nila.
Ayaw niyang itapon ni Harvey ang isang galit at iyon ay mas malaki ang gastos sa kanila. Ang mga lokal sa Buckwood ay may malakas na impluwensya, lalo na ang mga mayayaman na tulad nila. Pinakamainam na hindi sasaktan sila. Ang kanilang buong pamilya ay nasa malaking problema ngayon, hindi sila magagawang manatili sa Buckwood ng matagal kung patuloy silang nakakaakit ng maraming problema. Kasabay nito, tiningnan ng may-ari ng lupa si Mandy, nang malapit at ang kanyang mga mata ay kuminang. Pinibini, hindi ka mukhang masama. Bakit ka kasama ng mahirap na tanga na ito? Sumama ka sa akin, bibilhan kita na kahit anong gusto mo. Umatras si Mandy matapos tingnan ang kanyang malandi na mukha papunta sa kanya. Papayagan na siya ni Harvey hanggang sa makita niya ang eksena. Ang kanyang malamig na tingin ay nakatuon lamang sa may-ari ng lupa. Sa susunod na sandali, lumingon si Harvey at ngumiti kay Mandy. Darling, bibilhan kita kahit anong gusto mo. Si Mandy ay nanigas. May katulad na sandali na nangyari sa Niamey hindi pa ganun katagal. Ngunit ginamit niya ang card ng kanyang boss sa sandaling iyon. Saan niya makuha ang maraming pera ngayon na siya ay dumating sa Buckwood? Nang walang pangalawang pag-iisip, umiling-iling si Mandy at tahimik na sinabi, alam kong maaaring may lihim kang nakatago, ngunit hindi na kailangang kumilos ng madali. Kami talaga ay hindi kayang saktan ang taong iyon. Hahaha, ang may-ari ng lupa ay nasiyahan sa pakikinig sa kanya, oh brat, alam ng iyong ginang na hindi ka maaaring maging tumututol sa akin. Bakit ka pa nandito nagbubuga ng walang kaparirikan? Sabihin mo, kung ibibigay mo sa akin ang iyong ginang, at bibigyan kita ng $15,000. Siguro 30,000. Ang may-ari ng lupa ay nasa kanyang mataas na tindig, parang hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na gumawa ng mga ganitong bagay. Kabanata 487. Si Mandy Zimmer ay kumukulo sa galit pagkatapos niyang marinig iyon, ngunit maaari lamang niyang kagatin ang kanyang mga ngipin sa sandaling iyon. Ang kaakit-akit na babae ay parang siya ay nasanay na sa eksena, siya ay sanay makipaglaro ng malalaki. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na may-ari ng lupa ng walang pag-asa, mahirap ka tanga, ang aking asawa ay isang tunay na mapagbigay. Kailangan mo pa upang gumana para sa isang mahusay sa ilang taon upang makakuha ng $30,000, tama? Kung ako ikaw, kukuha ako ng pera at sumibat. Basta iwanan mo dito ang binibini. Ang tindera sa shop sa gilid ay nasa kalagayan din para sa problema, at agad na lumakad ng nakataas ang kanyang dibdib. Say, lagi kong inaasahan na magkaroon ng isang tao na makakaya makita ang nakaraan ng aking mga bahid. Oh maganda, sobrang swerte mo. Handa akong maglabas ng $30,000 na break-up fees para lamang sayo. Ang tingin ni Harvey ay naging mas malamig at mas malamig. Tumingin siya sa gabay sa pamimili at ang may-ari ng lupa ay walang pakialam. Dahil ito ang mall, gagampanan ko ang iyong mga patakaran. Sa palagay mo ang pagkakaroon ng pera ay kahanga-hanga. Bibilhin ko lahat ng nasa tindahan, tulad ng sa iyo, bibigyan kita ng $30,000, ngunit hindi ako interesado sa iyong babae. Gusto ko lang siyang lumuhod at humingi ng tawad sa aking asawa. Ang mga salita ni Harvey ay kasing lamig ng yelo, kasama ang isang hindi mapag-aalinlangan na pangangibabaw. Ang puso ni Mandy ay lumaktaw sa isang pagkatalo matapos marinig ang kanyang pahayag. Hindi niya inakala na si Harvey ang nangingibabaw na ito. Mas mahalaga, sinabi niya na gusto niya lahat ng nasa tindahan. Alam ba niya kung gaano kamahal ang mga items sa tindahan? Kung nais niya ang lahat, ilang $1,000 ang minimum na magagastos dito. Harvey, ikaw ay tumahimik na lang. Alam mo ba kung magkano ang magastos sa mga damit na ito? Mabilis na sinabi ni Mandy. Siya ay isang live-in na manugang. Kahit na mayroon siyang kaunting pera na naiwan mula sa Niamey noong nagtatrabaho pa siya sa isang tanggapan, humiram na siya ng kaunting pera mula sa ibang tao. Paano niya mabibili ang lahat mula sa tindahan? Ang may-ari ng lupa ay nagyelo ng ilang sandali, pagkatapos ay nagsimulang tumawa ng walang katotohanan. Kung gayon, hayaan mong ipakita sa akin kung kaya mong bayaran ang mga bayarin. Kung kaya mo talagang kumuha ng maraming pera,
hahayaan ko ang aking ginang na lumuhod at ipapakita ko agad ang aking sarili. Paano ang tunog na iyon? Ang kaakit-akit na babae ay tumawa ng malakas, narinig ko lang ang pinaka-nakakatawang biro. Hindi pa ako nakakita ng isang mahirap na tanga na katulad mo. Mukha ka ng burol. Huwag magkaroon ng anumang ideya kung ano ang mga kahihinatnan na madadala mo kung nakasagabal ka sa harap namin. Ang tindera sa shop sa sandaling iyon ay nagsasalita din kay Harvey na may kasiraan, marami siyang nakitang mayayaman. Ngunit ang mga mayayaman ay palaging may mga tagapagpahiwatig na ibunyag ang kanilang sarili na magkaroon ng ilang pera. Ngunit sa kanyang mga mata, si Harvey ay tila isang mahirap na talunan. Walang paraan na maaari siyang magkaroon ng pera. Sinuri namin ang aming inventaryo para sa ngayon, at gagawin namin kailangang kalkulahin ang halaga ng pera kung ikaw ay magpasya na bilhin ang lahat dito. Ang kabuuan dito ay $600,000, magbabayad ka ba ng cash o credit? Sinabi ng tindera sa shop na tulad nito ay isang biro. Tumawa si Harvey at sinabi, "Alright, ngunit lahat ng mga komisyon ay ibigay sa batang babae na ito." Itinuro ni Harvey ang ibang tindera sa shop habang siya ay nakikipag-usap. Hindi siya tumingin sa kahit sino na may paghamak anumang sandali at ginagamot niya ang bawat customer ng parehong paraan. Nagyelo si Mandy ng sandali nang pumunta si Harvey sa harap ng checkout counter. Nakuha ng may-ari ng lupa at ang kaakit-akit na babae ang bahagyang pagkakabalisa pagkatapos makita ang paningin na iyon. Ang mahinang pakiusap na ito ay talagang may pera na babayaran ang mga bayarin. Biglang nagbago ang malamig na ekspresyon ni Harvey ng bahagyang, "Crap, nasaan ang aking debit card? Maaaring naipasa ko ito kay Yvonne Xavier para sa kanya na maghanda para sa mga bagay tungkol sa Sky Corporation." Si Harvey ay walang pagsasalita, paano siya magkakaroon na makalimutan ang tungkol sa isang bagay na mahalaga. Pinakawala ng may-ari ng lupa ang isang buntong hininga matapos makitang, hinahanap ni Harvey ang kanyang pita kapag katapos ng ilang sandali, ipinapakita muli ang kanyang nakangising mukha. "Huwag sabihin sa akin na nakalimutan mo ang iyong pita ka. Ako ay mausisa kung aling mga branded wallet ang maaaring humawak ng $600,000. Sabihin mo sa akin, pupunta ako at kukuha ng isa sa aking sarili." Nakakainis ang sinabi ng may-ari ng lupa, ang kaakit-akit na babae ay pinakawala ng isang malabong ngiti na ang hangarin ay mangutya kay Harvey. "Kung wala kang pera, huwag magpanggap na isang mayaman. Sa palagay mo ba ay nasa isang palabas ka sa TV o sa isang bagay?" Ang epekto ng komedya ay mahusay. "Nakakahiya, lumayas ka dito. Pwede ka bang tumigil at nakakagambala ka sa akin sa pagbili ng damit?" Kabanata 488. "Sir, kung wala kang pera, may oras pa para maglakad palayo ngayon." Ang tindera sa shop ay nawala ang lahat ng pag-aaksaya ng pasensya ng oras kay Harvey York, at inutusan siya. "Tatawag ako," sinabi ni Harvey habang naglalakad palayo mula sa tindahan. "Hihihi, tatawag. Itigil ang pagpapakita kung wala kang pera, bakit ka pa nagpapanggap na tumawag? Tingnan natin kung gaano katagal ang iyong pupuntahang tawag." Ang kaakit-akit na babae ay tumawid sa kanyang mga bisig, na may mukha na puno ng pagkasuklam. Sa kanyang mga mata, ay nagpapanggap na tumawag si Harvey para lang tumakas. Napahiya si Mandy Zimmer. Gusto niyang aminin lang ni Harvey kung wala siyang pera sa kanya sa halip na tumawag bilang isang dahilan. Siya ay hindi tinanggal ang kanyang damit sa sandaling iyon at hindi alam kung ano ang gagawin. Matapos ang kalahating minuto, ang tunog ng isang tao na naglalakad sa mga takong ay mabilis na narinig mula sa loob ng tindahan. Nagmamadali ang manager ng tindahan sa labas ng tindahan at tumingin sa paligid niya. "Manager, may isang taong nagsisikap na magdulot ng problema." Naglakad papunta sa tindahan ang tindera sa shop manager at nagsumbong hanggang sa kanya sa sandaling siya ay dumating sa labas. Sampal, hindi man lang naghintay ang shop manager para sa tindera ng shop upang matapos ang kanyang pangungusap at binigyan siya ng sampal sa buong mukha niya. Naglakad siya papunta kay Mandy at nakayuko. "Miss,
Ang tindera sa shop na ito ay naggagamot sa iyo ng masama at naging sanhi ng isang karanasan na hindi kasiya siyang pamimili. Patawarin mo kami. Bilang kabayaran, ang damit na iyong suot ngayon ay sa iyo upang mapanatili. Ang manager ng tindahan ay may malamig na pawis na bumababa sa noo niya habang nagsasalita siya. Ang Olden Trade ay isa sa mga pag-aari na nabili dati ni Harvey at kamakailan lamang isinama ito sa Sky Corporation. Tumawag ang pangkalahatang tagapamahala ng Olden Trade sa store manager at sinabi na ang CEO ay dumating dito upang mamili at nakalimutan ang kanyang debit card. Siya pagkatapos ay tinanong ang manager ng tindahan na hawakan ng mabilis ang sitwasyon. Nasa likuran siya ng tindahan sa buong oras, ganoon natural na magkakaroon siya ng isang matatag na ideya sa kung ano ang nangyayari. Ang mukha ng may-ari ng lupa ay malinaw na hindi ang kanilang CEO. Bukod sa lalaking iyon, may isa pang lalaki na lumitaw sa tindahan. Paano kung ang lalaking iyon ay ang maalamat? Ang manager ng tindahan ay lubos na may karanasan sa Olden Trade, natural na alam niya ang mga trick ng kalakalan dahil maaari siyang umakyat sa ranggo ng isang manager ng tindahan. Ang mas naisip niya ang tungkol dito, mas lalo siyang nagsimulang isipin na ang binata na nagdala ng kanyang asawa na kasama sa shop ay ang maalamat na lalaki. Sa sandaling iyon, nanginginig ang manager ng tindahan hanggang sa kung saan siya ay nasa gilid ng pagluhod. Ngunit ang taong iyon ay palaging maingat. Gagawin niyang hindi maglakas loob na magtanong pa, maaari lamang niyang ipahayag ang kanyang saloobin sa mga aksyon na tulad nito. Nakita ng may-ari ng lupa ang nangyari at ang kanyang mukha ay medyo mapotla. Matagal na siyang nasa Buckwood, siya din ay isang katutubong. Wala siyang gaanong karanasan, ngunit ang kanyang intuition ay hindi masyadong masama. Ang manager ng tindahan ay palaging may napakabuting intuition. Maghahatid sana siya sa isang lokal na tycoon tulad ng may-ari ng lupa na may paghamak. Ngunit binago niya agad ang kanyang saloobin pagkatapos ng lumabas ang binata para tumawag sa telepono. Ano ang ibig sabihin nito? Saan man nanggaling ang binata na iyon? Kasama ang katayuan ng Panginoong may-ari ng lupa hindi niya nais na pukawin siya. Sa mga oras na tulad nito, ang mga mayayaman ay hindi bobo. Alam nila ang tungkol sa mga tao na kaya nila at hindi masaktan. Bago pa man bumalik si Harvey sa tindahan, ang Panginoong may-ari ng lupa ang nasa isip niya, ay tumakbo. Upang maging tumpak, umalis na kaagad. Hindi mahalaga ang pagkakakilanlan ng binata na ito. Kaya niyang hindi na niya kayang saktan pa siya. Labas. Pulong ng may-ari ng lupa sa kaakit-akit na babae. Hindi nasisiyahan ang babae, ayaw niyang umalis sa tulad ng isang mahusay na palabas. Bakit kailangan nilang umalis? Tumawa ng malamig ang babaeng kaakit-akit. Bakit kami aalis sa lalong madaling panahon? Hindi pa tapos ang palabas. Hindi ba ang mahinang tanga na tumawag ng tama ngayon? Nais kong makita kung anong uri ng tawag ang ginagawa niya. At ano ang sinasabi ng manager ng tindahan. Ako ay gumastos ng libu-libong dolyar bawat buwan dito at ngayon binibigyan lang niya ng damit ang isang ito anong mayroon sa kanya. Kinamumuhian niya ako. Hiningi mo ba ang aking opinyon? Kabanata 489. Ang may-ari ng lupa ay nakalok ang mga mata sa manager ng tindahan. Ang dalawa sa sandaling iyon ay ang kanilang mga puso ay konektado bilang isa. Pareho silang nais na mabulabog ang kaakit-akit na babae hanggang sa mamatay sa sandaling iyon. Nahulaan na ng isa ang pagkakakilanlan ni Harvey York. Ang isa pa ay may pakiramdam na si Harvey ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Maaari lamang silang gumawa ng pag-control sa puntong iyon. Ngunit ang tangang babae ay kailangan pa ring patakbuhin ang kanyang bibig kahit ngayon. Pinapatay niya sila. Bago nila matapos ang kanilang mga pangungusap, si Harvey ay lumakad na pabalik sa tindahan. Hindi man lang siya tumingin sa may-ari ng lupa at nagsimulang makipag-usap sa manager ng tindahan. Tinawagan ko na si Kyle Wood kanina, tutulungan niya akong ayusin ang transaksyon. Ang isip ng manager ng tindahan ay hinipan, matapos marinig ang pangalang Kyle Wood. Hindi maintindihan ng iba kung ano ang ibig sabihin ng pangalang iyon, ngunit alam niya. Ang pangkalahatang tagapamahala,
Iyon ang pangalan ni Olden, ang pangkalahatang manager ng kalakalan. Ang isang ordinaryong tao ay hindi rin alam ang apelyido ng pangkalahatang tagapamahala. Ang tao sa harap niya ay nagsabi ng pangalan ng pangkalahatang tagapamahala. Kasabay ng mga salita ng pangkalahatang tagapamahala dati, lahat ng mayroon siya ang kanyang mga hinala ay tama pagkatapos ng lahat. Halos manginig ang manager ng tindahan at pinunasan ang kanyang malamig na pawis. Sir, mangyaring kunin ang anumang nakakakuha ng iyong mga mata. Isaalang-alang ito bilang aking tanda ng pagpapahalaga. Token ng pagpapahalaga. Tumawa si Harvey. Sa palagay mo ba ay nangangailangan ako ng pera? Oo, hindi mo. Ako, hindi niya masabi ang isang solong salita kahit na matapos ang mahabang panahon. Sa parehong sandali, ang isang tao na halos kasing bata ni Harvey na may suit at leather shoes ay nagmamadali sa tindahan. Natakot ang lalaki sa lalong madaling panahon na kalok ang mga mata niya kay Harvey at pagkatapos ay sinabi, "Free." Walang ingat na tumingin si Harvey sa kanyang mga mata. Uminga siya ng malalim ang binata at bahagyang nilamon ang kanyang mga salita pabalik, pagkatapos ay natatakot na sinabi, "Ginoo York, dapat mo akong tawagan kapag ikaw ay gustong mamili sa lugar ko. Mag-aayos ako ng mga bagay para sa iyo." Tumulo ang malamig na pawis sa likuran ni Kyle pagkatapos niyang magsalita. Alam niya ang tungkol sa totoong pagkakakilanlan ni Harvey. Kung ginawa ni Harvey na hindi siya umiiral, pagkatapos ay walang Kyle Wood. Natakot siya sa nakakasakit kay Harvey, at siya iyon ang magbabayad patay siya pag mangyari yun. Ang mga nagawa niyang pakipaglaban sa kalahati ng kanyang buhay ay nangangahulugang mawala. Hindi na kailangan. Nakalimutan ko lang ang aking pitaka ngayon, ipahiram mo sa akin ng kaunting 100,000. Babayaran kita bukas. Hindi sinasadya ni Harvey. Nang walang salita, agad na itinapon ni Kyle ang platinum card sa manager ng tindahan at casual na sinabi, "Mag-swipe ito." Tandaan, ang lahat ng mga komisyon ay mapunta patungo sa tindera ng shop dito. Pinahid ng manager ng tindahan ang kanyang malamig na pawis sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumingin kay Kyle Wood na nakatitig sa isang mabangis na titig. Hindi siya naglakas loob na magbigkas ng isa pang salita, kung gayong mabilis na tinanggal at iniswipe ang card. Ang beep na tunog ay narinig mula sa isang na-swipe na card. Ang may-ari ng lupa ay nanginginig hanggang sa punto ng kanyang mga taba ay nagsimulang gumagalaw sa kanya. Naalala niya kung sino si Kyle sa sandaling iyon. Ang pangkalahatang tagapamahala ng Olden Trade ay napakahusay at kilala sa buong Buckwood. Ngunit para sa isang tao na tulad nito ay magalang habang sinusubukan upang mapanatili ang kanyang pag-iingat, maaari lamang itong sabihin na ang pagkakakilanlan ng binata ay malinaw na pambihirang. Ang kaakit-akit na babae ay hindi ganap na walang kabuluhan, alam niya sa sandaling iyon na ang katayuan ni Harvey ay hindi ordinaryong alinman, wala siyang takot, ngunit sa halip ay tumingin siya kay Mandy na puno ng paghanga, upang makasama ang tulad ng isang bata at nangangako na ibig sabihin ng tao na siya ay may mas mahusay na kakayahan kaysa sa kaakit-akit na babae mismo. Kabanata 490. Gumagana ang card, hindi ba? Sinabi ni Harvey York bigla. Pagkatapos ay kukuha pa ako ng isa pang 30,000 dolyar. Hindi naglakas loob si Kyle Wood na magtanong ng higit pang mga katanungan, at kumaripas ng mabilis ang tindahan. Pagkatapos ay binigyan si Harvey ng isang papel na bag pagkatapos ng 3 minuto. Hindi man lang sinuri ni Harvey ang mga nilalaman ng bag at itinapon ito mismo sa pintuan ng tindahan. Ang mga stack na mga asol na papel na pinagsama sa bag, nagulat ang lahat sa paligid. Narito ang iyong 30,000. Ang may-ari ng lupa at ang kaakit-akit na babae ay malapit nang tumakas sa eksena. Ang kanilang mga puso ay tumatama ng mabilis sa sandaling iyon. Naalala nila na hiniling ng binata na sila ay humingi ng tawad kapalit ng 30,000 dolyar. E paano kung mayaman ka? Hindi rin ako mahirap, ikaw sa tingin ko ay nagmamalasakit sa pera. Tumingin ang kaakit-akit na babae kay Harvey na naiinis. Ngumiti si Harvey nang hindi nagsabi ng isang salita habang nakatitig sa may-ari ng lupa. Naramdaman ng may-ari ng lupa na parang ang mga buhok sa kanyang katawan ay tumayo nang tiningnan niya ang ekspresyon ni Harvey.
Alam niya na kung hindi niya magawa ito, ang binata sa harap niya ay may gagawin sa kanya. Nag-isip siya tungkol dito, ang pangkalahatang tagapamahala ng Olden Trade, si Kyle Wood, ay kailangang maging kagalang-galang sa harap ng taong ito at hindi kahit isang hininga sa hangin ay maaaring marinig mula sa kanya. Ang isang mayamang tao tulad ng Panginoong May Lupa ay hindi maaring ihambing sa binata na ito. Ang Panginoong May Lupa ay hindi nag-aksaya ng isang segundo at isinubo ang kanya ng pabalik sa buong mukha ng kaakit-akit na babae. Bakit mo pa rin pinapatakbo ang iyong bibig? Lumuhod at humingi ng tawad sa ginang ngayon. Nagyelo ang babae, naintindihan niya agad iyon ang pagkakakilanlan ng taong ito sa harap niya ay hindi may larawan. Hindi sana ang may-ari ng lupa na galit ito kung wala siyang ginawang mali. Kasabay ng tunog ng tuhod ng babae sa sahig, sinabi niya kaagad, "Pasensya na, ito ay kasalanan ko." Matapos ang paghingi ng tawad, tiningnan ng may-ari ng lupa si Harvey, bilang kung sinusubukan niyang palugdan siya. "Sir, kung wala nang iba, aalis na ako ngayon." Matapos tumango si Harvey, kinuha ng may-ari ng lupa ang kaakit-akit na babae at tumakas sa eksena ng mabilis hanggang kaya nila. "Sir, humihingi ako ng paumanhin para sa aking bastos na pag-uugali dati. Ito ay pagkakamali ko." Ang tindera sa shop ay hindi maglakas loob na gumawa ng anupaman bukod sa pagyuko at paghingi ng tawad kay Harvey. Pinupunasan ng manager ng tindahan ang kanyang malamig na pawis. "Sir, ipinapangako ko sa iyo na ang mga insidente tulad nito ay hindi na mangyari muli kapag namimili ka dito." Mabilis na sinabi ni Kyle, "Ang pangyayaring ito ay nagpakita sa akin na ang panloob na pamamahala ng Olden Trade ay hindi perpekto, hahawakan ko ito ng maingat." Si Harvey ay casual na inilipat ang kanyang paningin sa kanya, hindi binigyan pansin ang kanyang sinabi at pagkatapos ay malumanay na ngumiti kay Mandy Zimmer. "Maliban sa damit dito, nabili ko na ang mga nagustuhan mo sa ibang mga tindahan. Mayroon ka bang anumang mga plano para sa kanila?" Si Mandy ay na-froze over, binili talaga ni Harvey ang lahat ng damit na sinubukan niya dati. Wala siyang oras upang maproseso ang nangyari, pagkatapos ay hindi sinasadya na tinanong, "Saan ko dapat panatilihin ang maraming damit?" Pumalakpak si Harvey sa kanyang noo. "Magandang punto. Ang bahay ng pamilya ni Mandy ay kasalukuyang ang pag-upa ay hindi kahit 1,600 square feet ang laki. Hindi nila mapamamahalaang panatilihin ang maraming damit na ito." Sinulyapan niya si Kyle. At agad na sinabi ni Kyle, "Ginang Zimmer, mula sa iyo na bumili ng maraming damit mula sa amin na may isa lamang pagbili, ikaw na ang aming nangungunang miyembro ng klase. Ayon sa mga patakaran, ayusin namin ang pinakamalaking dressing room para sa iyo dito. Lahat ng iyong mga pinamili ay dadalhin doon. Hugasan namin ang iyong damit batay sa material ng mga ito ay gawa sa labas, at magkakaroon ka ng iyong sariling kawani ng serbisyo sa customer. Kung kailangan mo ng kahit ano, kahit nasaan ka, ihahatid ng kawani ang nakapapawi sa kahit saan mo gusto." "Medyo magandang serbisyo," tumawa si Harvey, "tulad ng nararapat. Tulad ng nararapat." Yumuko si Kyle habang pinupunasan ang kanyang malamig na pawis, hindi siya naglakas loob na magbuga ng higit pang mga bagay na walang kaparerikon. Nagyelo si Mandy sa sandaling dumating siya sa sariling silid. Ang bahay na ito ay dapat na hindi bababa sa ilang libong parisukat na laki ng paa. "Ang damit na dinadala dito ay isa sa akin." Ano ang ginawa ni Harvey? Paano niya ginawa si Kyle, isang tao na parang siya ay may mataas na katayuan, gagawin ang kanyang pag-aayos hanggang sa saklaw na ito? Kabanata 491. Ang mga kababaihan ay natural na shopaholics. Nang gabing iyon, si Mandy Zimmer ay masyadong nalubog sa lahat ng damit hanggang sa kung saan siya makakayang matulog sa dressing room. Ang mga binti ni Harvey York ay naramdaman na sila ay nasira na tumigas na parang mga bato, ngunit maaari lamang siyang tumayo doon at pilitin ang isang ngiti sa sandaling iyon. Inilipat nito ang atensyon ni Mandy, matapos ang isang magandang gabi ng pahinga. Nakalimutan ni Mandy na tanungin kung paano nagawa ni Harvey na gawin ang mga bagay na iyon. Pagkatapos ay tiningnan ang telepono niya dahil tumunog. Si Mandy ay nasa isang blur pa rin, ngunit nagpunta si Harvey at kinuha ang tawag, pinagalitan ng tumatawag,
sigurado ka galit na sinabi. Maaga pa ng umaga, tumitingin ka ba sa oras bago gawin ang tawag na ito? Ang mga tao sa kabilang panig ng tawag ay tulad ng nagulat habang nasisiyahan sila nung ang tawag ay sinagot. Sinubukan nina Harvey at Mandy ang bagong damit para sa buong gabi. Habang si Zach Zimmer at ang iba pa ay nagkampo na sa sahig sa ilalim ng bahay nila Mandy habang paulit-ulit na tumatawag sa numero ng kanyang telepono. Ang mga tao sa kabilang panig ng tawag ay napalukso sa labas ng kaguluhan ng ang tawag ay sa wakas ay kinuha. Natakot si Sean Zimmer na magkakaroon ng masama si Zach at magalit, agad niyang inagaw ang telepono mula kay Zach at sinabi, "Oh, Harvey. Ako, ito ang iyong tiyuhin, si Sean. O ikaw, bakit ka tumatawag ngayon? Hindi ba ikaw dapat ay natutulog pa? Ano ang mali sa iyo?" Tandang padamdam. Si Sean ay kumukulo na sa galit matapos marinig iyon. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa pakikipag-usap ng kalmado kay Harvey, "Harvey, kung saan si Mandy? Pwede bang hayaan niyang kunin ang tawag? Mayroon akong isang bagay na kagyat at kailangan kong makipag-usap sa kanya." Tumingin si Harvey kay Mandy na may mga nakatulog na mata, noon at sumagot siya, "Natutulog pa rin ang asawa ko, hindi siya makakausap sa ngayon. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang sa akin sa halip." Walang magawa si Sean, maaari lamang niyang pilitin ang isang tawa. "Harvey, tungkol sa iyong pamilya na pinalayas mula sa kumpanya ng Zimmers bago at tinanggal si Mandy mula sa kanyang posisyon, lahat ng iyon ay isang pagkakamali lamang. Nagpasya lamang si Senior Zimmer na ibalik siya at ang kanyang posisyon bilang manager ng pananalapi. Magandang balita ito. Dapat mong gisingin siya at umuwi na sa villa." Ito ay isang bagay na nagpasya si Senior Zimmer. Naisip niya na ang pagsasabi nito sa kanila ay magiging isang bagay na nagkakahalaga ng pagdiriwang. Sa paningin ni Sean, naibalik ni Mandy ang kanyang posisyon at magiging kahanga-hangang isinasaalang-alang na ginawa ng kanyang pamilya na walang kita sa sandaling iyon. Narinig ang tunog ng pag-click ni Harvey ng kanyang dila. "Tagapamahala ng pananalapi. May isang vice-CEO na humahawak sa aking asawa pabalik. Ano ang magagawa ng isang tagapamahala sa pananalapi? Kukunin ko alagaan ang aking asawa sa halip, huwag kang mag-alala sa kanya." Sandali lang, agad na inihang ni Harvey ang telepono pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Walang buhay ang mga ekspresyon ni Sean, ang mukha niya ay nakakatakot na tumingin. Hindi niya inakala na ang isang live-in son-in-law ay maglakas loob na tretuhin siya ng ganoon. "Ama, ang mahalagang bagay ay malaman natin kung nasaan sila ngayon. Subukang akitin ang mga ito pabalik dito kahit papaano, ang iba pang mga bagay ay maaaring maghintay." Mabilis na dumating si Zach sa isang ideya, kung hindi nagpakita si Mandy at ang mga Zimmers ay nabangkarote dahil sa kanya, lahat sila ay mabubuhay sa mga kalye. Tama, muli, galit na galit si Sean, ngunit mabilis pa rin siyang gumawa ng isa pang tawag at tahimik na sinabi, "Harvey, alam ko na kami ay may kasalanan dati. Ngunit kumikilos lamang kami sa nangyari para sa Silver Nimbus Outer Courtyard." Kalmado na ngayon si Senior Zimmer. Siya pa rin ay iniisip na lahat tayo ay pamilya, bakit hindi tayo makapag-usap dito sa bahay? Patawarin mo lang kami ng isang beses, tama? Sabihin mo sa amin ang address, darating kami at kukunin kayo. Mas mabuti yung diba? Mahinahong sinabi ni Harvey, "Pinalayas niyo si Mandy, noon pagkatapos ngayon ibinalik siya, pagkatapos niyong itigil ang pagbabayad para sa upa ng bahay namin. Sa palagay mo ito ay ilang uri ng laro? O sa palagay mo ba ang aking asawa ay isang kasangkapan para sa iyong pagbid?" Sa kabila ng pagiging kalmado ni Harvey, ang galit na nakatago sa kanyang tono ay hindi dapat balewalain. Matalino si Sean, natural niyang naiisip ito, siya noon ay huminga ng malalim at sinabi, "Halika, Harvey. Kaming lahat ng matatanda ay nandito. Maaari nating pag-usapan ito. Kung handang bumalik si Mandy, maaari kang humiling ng kahit ano. Ito ay magiging simple upang makakuha ka rin ng trabaho." Kabanata 472. Si Harvey York ay casual na sinabi, "Ayaw kong magtrabaho, ako ay gagawing aalagaan ang aking asawa."
Mukhang kalmado si Harvey habang si Sean Zimmer at ang iba sa kabilang panig ng telepono ay kumukulo na sa galit. Hindi pa nila nakita ang isang tao na ganoon kaprangka tungkol sa pinapanatili. Tunay, na maalamat na pinananatiling tao. Fine, pagkatapos sabihin sa akin kung ano ang gusto mo. Si Sean ay nananatili pa rin sa kanyang galit, natatakot siya na ang kanyang tono ay lalabas bilang bastos at gawing putulin muli ang tawag ni Harvey. Ang mga kondisyon ay simple. Kung sino man ang nagpalayas sa kanya pagkatapos siya ang dapat na kumuha para sa kanyang sarili. Hindi sinasadya sabihin ni Harvey. Tama, pinalayas ko siya. Darating ako. Mabilis si Sean na sinabi, malakas na tumawa si Harvey. Uncle, akala mo ba talaga na tulala ako? Kung mayroon kang awtoridad sa pamilyang Zimmer, bakit kailangan mo pa akong tawagan ngayon? Hayaan ang Senior Zimmer na mag-isa. Kung hindi, kung gayon hindi kami babalik. Gagawin. Ang saloobin ni Harvey ay naging mas hindi sumusuko. Tumingin si Sean sa oras na ito ay alas 8 na ng umaga. Hindi siya maglakas loob na maantala ang anumang mas mahaba, mabilis siyang umuwi at iniulat ang sitwasyon. Hindi rin nagpahinga si Senior Zimmer sa buong gabi. Malakas siyang tumusok matapos marinig ang sinabi ni Sean at halos maubusan ng hininga. Ano, totoo bang sinabi yun ng live-in son-in-law? Ang tao na makakakuha ng pagsipa palabas sa amin kahit kailan anumang oras. Nang ahas siya na gumawa ng gayong kakila-kilabot na mga kondisyon tulad nito. Gusto ba niyang mamatay? Sa sandaling iyon, hindi makapaniwala si Senior Zimmer at napahiya. Patuloy na nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa isang banda, ang kanyang dignidad ay nasa linya, sa kabilang banda, ang karera niyang binuo ng kanyang buong buhay. Mayroon na siyang sagot kung paano pumili sa pagitan ng mga pagpipilian. Kasabay nito, sa silid ng dressing room ng Olden Trade. Si Mandy Zimmer ay malawak na gising habang siya ay nagpapahinga. Tumingin siya kay Harvey na kakaiba, dahil nakarating sila sa Buckwood, parang nagbago si Harvey. Lahat ng sinabi niya ay nagkatotoo, gusto talaga ng pamilyang Zimmer na bumalik siya sa bahay. Bakit ganito? Si Harvey ay naging isang maliit na mapagmataas sa panahon ng kanilang oras sa Niamey minsan, ngunit hindi ito malawak. Nang marinig niya na darating si Senior Zimmer upang kunin sila mismo, natakot si Mandy, siya ay walang malay na hinila ang kanyang braso. Si Senior Zimmer ay palaging labis na ipinagmamalaking siya ay hindi kailanman iniwan ang kanyang trono na bakal na parang siya ang hari ng pamilyang Zimmer. Ang pamilyang Zimmer ay palaging mahigpit sa mga tuntunin, at si Senior Zimmer ay nasa rurok na walang nang ahas na lumampas. Paano niya maaaring magawa ito? Hinihimok lang siya ni Harvey sa paggawa nito. Ang isa pang tawag ay pumasok, ito ay si Zach Zimmer sa oras na ito. Hindi sinasadya ni Harvey, hindi ito magagamit kahit na tumawag ka, maliban kung ang Senior Zimmer ay nag-iisa, ang pakikitungo. Pinatay muli at naghang si Harvey sa tawag, tahimik na sinabi ni Mandy kay Harvey, Harvey, hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit dahil mayroon ng Zimmers na gumawa ng kompromiso para sa amin, dapat tayong magtungo at bumalik sa bahay. Kung maibabalik ko ang aking posisyon, hindi ko na kailangang maghanap ng ibang trabaho sa Niamey. Paano ito magiging sapat na mabuti? Pinahinto nila ang proyekto na nagtatrabaho ka sa Niamey, sila ay dapat kahit papaano ay bayaran ka para doon. Tumawa si Harvey, bukod, dapat sila ang maging kinakabahan ngayon. Bakit tayo dapat parehong pumunta? Maghintay ka lang, tatawagan nila tayo sa lalong madaling panahon. Tulad ng inaasahan, ang telepono ay umalingaw kahit iilang lumipas ang ilang minuto. Si Zach ay nasa kabilang panig ng tawag, ang kanyang tinig ay tunog na puno ng walang magawa. Umayag si Senior dito, sinabi niyang pupunta siya at sunduin kayong pareho mismo. Ano ang address? Ang Olden Trade. Ang Olden Trade. Ano ang ginagawa niyo dyan? Hindi mo kailangang malaman. Pagdating mo sa harap ng gate, pupunta kami doon kaagad. Ngumiti si Harvey, ayaw niyang malaman ng mga Zimmers na si Mandy ay bumili ng isang dressing room na puno ng mga mamahaling damit. Darating ba talaga si Lolo?
Hindi inisip ni Mandy na magtanong tungkol sa kung ano ang nangyari ngayong araw, ngunit sa halip ay mausisa siyang tinanong si Harvey tungkol sa kanyang lolo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 493. Si Mandy Zimmer ay nasanay na sa pamilya Zimmer na mayroong tulad na dobleng pamantayan. Ngunit bihirang gumawa ng isang bagay si Senior Zimmer. Ang kanyang sariling pag-iisa sa oras sa Niemhi dati, lagi niyang mapanatili ang kanyang walang katotohanan na mataas na katayuan at awtoridad. Bakit siya nagpasya na mag-isa sa oras na ito? Hindi ito makapaniwala. Ito ay para sa kanyang pakinabang, paano siya hindi darating? Ngumiti si Harvey York, tumingin si Mandy kay Harvey na nalilito. Pagkatapos ay naisip ang tungkol sa sitwasyon para sa isang mahabang. Harvey, maging matapat. Ano talaga ang ginawa mo? Wala akong nahulaan, sinabi ni Harvey. Hindi ba kinilala ka ni Miss Xavier sa araw na iyon ang party ni Prince York? Inanyayahan ka pa niya na dumalo sa Sky Corporation para sa seremonya ng inaugurasyon. Kung hindi ka kumakatawan sa pamilyang Zimmer, sino kung hindi man ang may karapatan? Dahil si Prince York ang siyang nagtatag kay Sky Corporation, natural na mahirap makipag-usap sila. Iyon ang dahilan kung bakit hinuhulaan ko na si Senior Zimmer at ang iba pa ay nakuha ang isang matalim na pag-aalsa sa isang pagbisita sa Sky Corporation. Kailangang dumating at humingi sila ng tawad sa iyo. Matapos pakinggan ang lohikal na pagsusuri ni Harvey, si Mandy Zimmer ay hindi maari maiwasan ang kanyang ngiti. Matalino ka. Ang mga taong hindi alam ay maaaring isipin na ikaw talaga si Prince York. Nagkibit balikat si Harvey. Nasabi ko na ako, ito lang ang hindi mo ginawang maniwala sa akin. Sa wakas ay sinabi ni Harvey ang katotohanan sa lahat ng may kabigatan. Ngunit si Mandy ay tumawa pagkatapos marinig iyon. Sa totoo lang, masarap kung magbiro tayo tungkol dito sa ating sarili ngunit huwag magbiro tungkol dito sa labas. Kung kumalat ito sa totoong Prince York, papasok tayo sa gulo. Ngumiti si Harvey nang hindi nagsabi ng isa pang salita. Alam niya na walang maniniwala sa kanya kahit siya ay magsabi ng totoo. Halos kalahating oras ang lumipas, isang Mercedes-Benz na may plate mula sa Niemhi ay nagpark sa harap ng gate ng Olden Trade. Lumabas si Senior Zimmer sa backseat ng kotse at sumimangot sa pagtingin sa maluhong shopping center sa harap niya. Nakita ni Harvey ang eksena mula sa bintana sa dressing room. Sa totoo lang, nag-iisa si Senior Zimmer. Hayaan na tumungo pababa. Sa kabila ng pagkasilaw ni Mandy, medyo nabalisa siya tungkol dito. Karaniwan niyang susubukan na kumilos ng matigas sa harap ni Senior Zimmer, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na pilitin siyang pumunta at kunin siya mismo. Sa isang iglap, ang dalawa ay nakarating sa harap ng gate ng Olden Trade. Nang makita ni Senior Zimmer na naglalakad sina Harvey at Mandy sa labas ng gate ng harapan, lumingon ang mukha niya ng bahagyang mas madilim at pagkatapos ay hindi sinasadya na pinagalitan si Mandy. Mandy, ikaw, sa gitna ng kanyang pagsasalita, bumalik siya sa kanyang pandama at agad na binago ang kanyang ekspresyon, pinilit ang isang banayad na ngiti. Mandy, halika, sumakay sa kotse, may kung ano akong kagyat na pag-usapan sa iyo. Magmadali, si Mandy ay natulala nang makita niya ang estado ng nasa loob si Senior Zimmer. Kailan siya tinatrato ng kanyang lolo? Kahit na nakuha niya ang commercial center project dati, hindi pa niya nakita ang kanyang lolo na ganito. Ano ang nangyari sa oras na ito upang maging sanhi nito? Sa sasakyan, nakaupo si Senior Zimmer sa kaliwa habang pinilit ang isang banayad na ngiti. Mandy, panatilihin ko itong maikli. Pag-usapan natin ang negosyo. Ang kamakailan na itinatag ang Sky Corporation sa Buckwood ay ang dati ng York Enterprise sa Niemhi at si Prince York ang CEO. Alam mo ang tungkol dito, tama? Tumango si Mandy, pagkatapos ay sinabi agad, si Miss Xavier ay inanyayahan pa ako sa seremonya ng pagtatag sa araw na iyon. Ganoon ba? Mukhang may natanto si Senior Zimmer. Tungkol dito, naaalala mo ba ang tungkol sa York Enterprise?
ang negosyo na mayroong 51% ng shares mula sa ating pamilyang Zimmer. Nangangahulugan ito na wala ito sa mga kamay ng Sky Corporation. Kamakailan lamang sila ay nagpapatuloy sa pagsasama ng asset sa kumpanya, para lamang sa mga Zimmers na dumaan sa pamamaraan ng pagkalugi. Ngunit sa sandaling dumaan tayo sa pamamaraan ng pagkalugi, ang mga Zimmers ay kailangang matulog sa mga kalye. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang tumayo para sa amin, Mandy. Kailangan mong tulungan akong protektahan ang negosyo sa pamilya kahit ano pa man, Mandy. Sinabi ni Senior Zimmer na may katapatan habang ang kanyang luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Kabanata 474. Dumating sina Harvey York at Mandy Zimmer sa gusali ng Sky Corporation bago ang 10:00 ng umaga. Sila ay na-escort na magalang sa harap ng desk ng ginang sa opisina kung saan si Zack Zimmer at ang iba ay napalayas noong nakaraang araw. Tumayo ang taong namamahala sa opisina kaagad pagkatapos makita si Mandy. Magalang siyang lumakad papunta kay Mandy habang nakangiti. "Dapat ikaw ay si Ginang Zimmer. Mangyaring, umupo ka. Ano ang isang karangalan para sa iyo na bisitahin kami? Gusto mo ba ng kape o tsaa?" Medyo nagulat si Mandy. Ang taong nasa harap niya ay nagsuot ng suit at katad na sapatos, ang kanyang buhok ay nakasuklay ng diretsyo. Ang kanyang palso na may suot na isang malaking gintong Rolex, tila siya ay tulad ng isang ehekutibo kahit gaano pa man tingnan siya ni Mandy. Inilarawan ni Senior Zimmer ang lalaki bilang walang awa noong nakasakay sa kotse si Mandy at patuloy na sinabi sa kanya na maging mapagbantay sa lahat ng oras. Ngunit siya ay nawala sa kung ano ang gagawin tungkol sa enerhiya ng lalaki, hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin sa sandaling ito. Masayang umupo si Harvey sa likuran niya at sinabi, "Kumuha ka ng tubig. Ang aking asawa ay nangangailangan ng kape upang ibigay sa kanya, ito ay isang pagpapalakas." Halika, mangyaring umupo. Aayusin ko ito para sa dalawa sa inyo." Ang taong namamahala ay hindi pangkaraniwang magalang. Matapos e-escort ang dalawa sa kanilang mga upuan, siya ay nagpunta upang gumawa ng kape sa pantry mismo at kumuha ng tubig, pagkatapos ay inihain ito sa kanila. Ang saloobin na ito kumpara sa kahapon ay tulad ng gabi at araw. Kung nandito si Zack, iisipin niya na nagkamali siya sa lalaki para sa ibang tao. Sa sandaling iyon, ang lalaki ay nakaupo ng magalang. Siya ay hindi maglakas loob na gawin itong masyadong halata. Ngunit nang umupo siya, 1/4 lamang ang nasa likuran niya ay nakikipag-ugnay sa upuan, ang kanyang likuran ay naituwid tulad ng maaaring maging tabla, at ang ngiti sa kanyang mukha ay halos pinahit siya. Hindi man lang siya maglakas loob na tumingin kay Harvey sa mga mata, tinignan lamang niya ang kanyang tuhod sa buong oras. Iyon ang maalamat na tao. Si Mandy ay nagyelo ng kaunti, pagkatapos ay tumayo at ngumiti. "Kumusta? Ang pangalan ko ay Mandy Zimmer mula sa pamilya Zimmer. Pumunta ako rito ngayon upang kumatawan sa Zimmers upang pag-usapan ang tungkol sa negosyo, hindi ako sigurado kung ikaw ay muling malaya." Nilinis ng lalaki ang kanyang lalamunan at sinabi, "Dahil narito si Ginang Zimmer, dapat nating natural na bayaran ang ating respeto sa iyo. Ang kumpanya ng Zimmers ay maaari lamang na patuloy na gawin ang kanilang ginagawa. Gagawin namin ang aming bahagi para dito sa pamamagitan ng clink." Inilagay ni Harvey ang kanyang baso sa mesa, gumawa ng isang maliit na ingay. Umikot ang mga mata ng lalaki. Ngunit, kailangan nating suriin muli kung ang Zimmers ang kumpanya ay maaaring gawin ng maayos ang kanilang trabaho. Mangyaring maghintay, Ginang Zimmer, kailangan nating maunawaan ang higit patungkol sa iyong pangunahing sitwasyon. Pwede po bang makipagtulungan sa amin? Masayang sinabi ni Mandy Zimmer, "Walang problema, ako ay pamilyar sa kung paano gumagana ang aking kumpanya. Ano ang gagawin na gusto mong malaman?" Di nagtagal, ang ilang iba pang mga tao na mukhang executive dumating sa opisina. Hindi sila maglakas loob na tumingin kay Harvey, ngunit sa halip ay mabilis silang nagtipo ng isang malaking salansan ng materyal ng pananaliksik. Ilang executive pa ang nagbigay kay Mandy ng kaunting natatanging mga katanungan na sasagutin. Tumugon siya sa mga tanong na perpekto, matapos ang halos kalahating oras, tumayo ang lalaki at ngumiti.
Ginang Zimmer, pagbati. Sa kabila na ang kumpanya ng Zimmers ay mayroon pa ring ilang mga isyu upang ayusin, ngunit sa pangkalahatan ay maayos ito, at kumikita ang kumpanya. Maaari itong ipapatakbo sa oras. Naniniwala ako na kasama mo ang namamahala, ang kumpanya ay magkakaroon ng mas maraming silid para sa pagpapabuti. Kung kailangan mo ng anumang kaugnay na negosyo, maaari kang makipag-ugnay sa akin ng direkta. Gagawin ko ang lahat sa aking kapangyarihan upang makatulong. Magalang na ibinigay ng lalaki kay Mandy ang kanyang business card. Tiningnan ni Mandy ang pagtatalaga ng lalaki na may label na Deputy Director ng negosyo ng Sky Corporation. Nang inig ng bahagya ang kanyang katawan, sa kabila niya ay isang representante lamang na direktor. Ang lalaki ang katayuan ay pambihirang isinasaalang-alang ang background ng Sky Corporation. Kabanata 495. Si Mandy Zimmer ay naging absent-minded, siya ay bumalik sa kanyang katinoan pagkatapos ng ilang sandali. Supervisor, nangangahulugan ba ito na ang pamilyang Zimmer ay hindi na kailangang dumaan sa pamamaraan ng pagkalugi? Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Ang korporasyon ay kahit na isaalang-alang ang pagtaas ng aming mga pamumuhunan para sa iyo. Ngunit, mayroong isang kasunduan sa balangkas dito at kailangan ang iyong lagda. Mapagpakumbabang hiniling namin sa iyo na dumating muli pagkatapos ng 3 araw. Ang representante na direktor ay labis na magalang, ang iba pang mga executive ay naglalagay ng mga ngiti sa kanilang mga mukha. Matapos maramdaman ang sigasig ng lahat, ngumiti si Mandy. Salamat sa lahat sa pag-aalaga sa akin. Tumayo si Harvey York at sinabi, magandang gawain. Nang inig ang katawan ng representante ng direktor na parang umiinom siya ng espresso, ang kanyang mga ekspresyon na nagpapakita ng sukdulan na nilalaman. Hindi, ginagawa ko lang ang aking trabaho. Ang kinatawan ng direktor ay nasa gilid ng pagluhod na may luha na tumulo sa kanyang mga mata. Ano ang isang karangalan nito ay para sa taong ito na purihin siya. Hindi pa rin nakarating si Mandy sa kanyang katinoan kahit na pagkatapos na umalis sa Sky Corporation, hindi niya iniisip iyon ang mga bagay ay pupunta ng maayos. Si Senior Zimmer at ang iba pa ay nasa labas na naghihintay para sa kanila tulad ng mga langgam sa isang mainit na kawali, hindi upang mailakip ang tensyon na nararanasan nila. Nang maglakad na si Mandy sa labas ng gusali, agad na lumakad si Senior Zimmer sa kanya at nilinis ang kanyang lalamunan. Mandy, kumusta ang mga bagay? Huminga ng malalim si Mandy. Lolo, nalutas ito. Iniisip ng Sky Corporation na ang ating kumpanya ay hindi maganda ang pagganap, panatilihin nila itong tumatakbo para sa oras. Aalisin nila ang pamamaraan ng pagkalugi. Bibigyan din tayo ng korporasyon ng karagdagang pamumuhunan, kasama ang ilan pang negosyo sa mga pagkakataon. Ngunit kailangan nating bumalik dito upang mag-sign ng kasunduan sa balangkas pagkatapos ng 3 araw. Mayroong isang bagay na hindi niya sinabi sa pamilya Zimmer, na ang kumpanya ay umunlad sa ilalim ng kanyang pangangalaga tulad ng sinabi ng representante ng direktor. Kung nabanggit niya iyon, ang iba ay magpapalagay na gusto niyang umakyat sa ranggo. Si Mandy ay bata pa at magalang na babae. Siya ay hindi makatiis na sabihin ang isang bagay na katulad nito. Mabuti, napakaganda. Oh, Mandy, sobrang proud ako sa iyo. Ikaw ay isang mahusay na pangunahing tauhang babae ng pamilyang Zimmer. Ang Senior Zimmer ay nagpapakita ng isang mukha na puno ng kaguluhan. Lahat ng iba ay napalakas din, ang pamilyang Zimmer ay nakakita ng isang ilaw sa pagtatapos ng lagusan. Ang pamilya ay dumaan sa mga pamamaraan ng pagkalugi, ngunit walang nag-iisip na ang mga pamamaraan ay wakasan at sila ay bibigyan ng mas maraming pamumuhunan kasama ang higit pang mga proyekto at mga pagkakataon sa negosyo. Ito ay tunay na isang himala na nahulog mula sa langit. Ipinakita rin ni Mandy ang kanyang pasasalamat sa isang ngiti. Nagkaroon pa rin siya ng damdamin para sa pamilyang Zimmer. Sa makatuwid, natural siyang magiging masaya kung ang pamilya ay maaaring tumaas muli. Sa kabilang banda, bahagya pa rin si Senior Zimmer na nag-aalala. Mandy, sigurado ka ba na ang Sky Corporation ay tinanggal na ang pamamaraan ng pagkalugi? At mas mumuhunan sila sa ating kumpanya.
kasama ang pagbibigay ng mas maraming mga proyekto at negosyo at mga pagkakataon. Sigurado ka ba talaga? Tumango si Mandy Zimmer. Lolo, sigurado ako, nandoon din si Harvey. Ako ay sigurado na wala kaming anumang bagay. Mabuti, napakaganda, natutuwa ako. Kontento na si Senior Zimmer, hindi niya iniisip iyon ng mga bagay ay pupunta ng maayos. Di nagtagal, umuwi sina Harvey at Mandy, wala silang pahinga sa magandang gabi noong araw bago pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay nangangailangan ng isang mahusay na pahinga. Umalik si Senior Zimmer at iba pa sa inuupahang villa. Si Sean Zimmer ay tumawa. Senior, hindi ako makapaniwala na ang mga bagay ay naging ganito kalaki. Hindi lamang na hindi tayo nasira, mayroon pa tayo pamumuhunan din. Narinig ko ang mga alingaw-ngaw na ang pagsasama ng mapagkukunan sa Sky Corporation. Maraming maliliit na negosyo at kumpanya na binili ay isinama, medyo ilang pamilya ay nabangkarote sa isang araw dahil dito. Tumango si Senior Zimmer. Hindi masama, ito ay isang magandang pagkakataon para sa Zimmers upang tumaas muli. Si Zack Zimmer ay nakatayo sa likuran na naguguluhan, ngunit maingat na tinanong si Senior Zimmer, Lolo, hindi pa pinirmahan ni Mandy ang kasunduan sa balangkas kung kailan dumating ang oras, tama? Kung gayon, maaaring siya ay kumakatawan sa Zimmer ng mas maaga kaysa sa iniisip namin. Kapag nangyari iyon, kahit na hindi ka magkakaroon ng karapatan upang magsalita kapag nakikipagpulong sa Sky Corporation. Kabanata 496. Nakatitig si Senior Zimmer kay Zack na nakasimangot. Gawin ang akala mo na hindi ko alam ang lahat ng iyong makatarungang sinabi. Iniisip ko sila sa lahat ng oras na ito. Napagtanto mo na kung hindi ito para kay Mandy, tayo ay hindi makuha ang solusyon na ito. Paano kung tapusin nila ang kontrata kapag nagpapadala tayo ng ibang tao na pupunta at pirmahan ito? Zack, naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Ngunit sa oras na ito, kailangan nating maging maingat. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa Zimmer family. Ang bibig ni Zack ay naghang agad, ngunit walang mga salita na lumabas. Tama si Lolo, ito ay isang pangunahing isyu, kaya siya ay hindi maaaring kumilos ng kusang loob sa gusto niya. Siya pa rin, kailangan niyang ibigay ang lahat na kanyang kapangyarihan kay Mandy. Nang walang magawa, kung iyon ang tunay na kaso, ano ang magiging paninindigan niya sa pamilyang Zimmer mula ngayon? Dapat ba siya ay nasa ilalim ng kontrol ni Mandy kahit na nandito na sa Buckwood? Ibinaba ni Zack ang kanyang ulo ng mababa, isang baluktot na ekspresyon ang nakitang kulay ng kanyang mukha. Tiningnan ni Senior Zimmer si Zack sa isang huling sulyap bago nagpakawala ng isang buntong hininga, at pagkatapos ay umalis. Naniniwala siya sa mga kakayahan ni Zack at pinahahalagahan niya si Zack ng lubos. Sa katunayan, si Zack ang siyang inilagay niya bilang kahalili ng Zimmers. Ngunit sa sandaling ito wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pansamantalang isantabi muna si Zack. Ang buong kabiguan na ito ay tunay na bagay ng buhay at kamatayan para sa kanilang buong pamilya. Umalis si Senior Zimmer. Iniwan sina Zack at Queen na natulala sa kawalan ng paniniwala. Si Zack ay pinalipad ang isang baso sa galit, sinira ito ng marahas laban sa matigas na sahig. Crash! Ang kalapating mababa ang lipad na iyon. Umungol si Zack, kinagat ang kanyang ngipin sa pagkabigo. Ano sa pangalan ng Diyos siyang relasyon kay Prince York? Siya ba talaga ay lihim na kasintahan? Kung iyon ang katotohanan, paano niya maaasahan na makipagkompetensya laban kay Mandy sa hinaharap? Sa kabilang banda, ngumisi si Queen, agad na tiningnan si Zack ng isang malamig na sulyap. Queen Zimmer, bakit ka tumatawa? Ano ang nakakatawa? Kung si Mandy talaga ang lihim na kasintahan ni Prince York, ikaw din ay hindi magagawang sumalungat sa kanya kahit nakasal ka pa sa Silvers. Hindi mo ba laging nais na manalo laban sa kanya? Sa palagay mo maaari kang gumawa ng isang bagay sa kanya kung pinamamahalaang mong maging anak na babae-in-law ng Silvers. Pagkatapos ng lahat, ngumisi din si Zack. Ang pagiging itinapon ay kakilakilabot na sitwasyong ito, nais niya na si Queen ay maging kasing kahabag-habag din. Si Queen ay nanatiling buo at matikas na humigop ng tubig mula sa isang baso.
Zack, paano ang isang matalinong taong katulad mo ay sobrang bobo kapag ganito ang mga bagay na mangyari? Tinitigan siya ni Zack, nalito. Ano ang ibig mong sabihin tungkol sa? Tanong ni Queen, tinatanong kita, ano ang gusto mo? Nais mo bang iwasan ang kumpanya ng Zimmer sa pagkalugi, o mas gusto mong hindi iiwan ang iyong kapangyarihan kay Mandy? Napaisip ang mukha ni Zack. Maya-maya, siya ay malabo, gusto ko pareho. Kung nais mo pareho, malamig na sinabi ni Queen, pagkatapos ikaw ay hindi na makakaasa sa matanda. Hindi mo ba napansin? Pagkatapos nating makarating sa Buckwood, siya ay hindi na magagawa ang tungkol sa halos lahat. Imposible para sa iyo na sakupin ang negosyo ng Zimmers, kung patuloy mong ginagamit ang iyong mga dating trick. Itinaas ni Zack ang kilay niya. Kaya kung ano ang sinusubukan mong sasabihin ay, nakikita ko kung paano hindi makontrol ng ating pamilya si Mandy, tayo ay kailangang maghanap ng ibang tao upang gawin ito. Si Queen na ipinaliwanag, kung siya talaga ang lihim na kasintahan ni Prince York. Ang katotohanan na ito ay lihim ay nangangahulugang ito ay isang bagay na hindi ito alam ng publiko. Bakit ka natatakot sa isang babaeng hindi maaaring ilagay sa ilalim ng spotlight? Si Zack ay ngumisi, paano ako hindi matatakot? Anong kailangan kong gawin para lumaban sa kanya? Hindi tulad mo, hindi ako ang ikakasal sa Silvas. Ako, at pagkatapos, ito ay tumama sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag, at siya ay hinampas ang kanyang mga hita sa tuwa. Oo, tama iyon. Hindi ba interesado si Brent Silva sa kalapating mababa ang lipad na iyon? Siyempre ayaw niya na magkaroon siya ng anumang kapangyarihan. Pupunta ako at tawagan kaagad siya. Sa palagay niya ay siya lamang ang nakakaalam kung paano gamitin ang kanyang koneksyon sa ilang mainit na mga shot. Kaya kung gawin pareho. Kabanata 497. Sa Emperor Clubhouse, Buckwood, tanging ang pinapahalagahan at ang mayayaman ay madalas sa eksklusibong clubhouse na ito. Ito ay isang partikular na tanyag na pinagtatambayan ng mga batang mayaman na tagapagmana. Ang pag-upo ng isang pribadong silid para sa isang gabi lamang ay maaaring gumastos ng 10,000 dolyar. Dito ginugol ng mayayaman ang kanilang pera na parang tubig na walang kaunting pangangalaga sa mundo, kung ilagay ang mahihirap ay maaari lamang tumingin mula sa malayo. Sa isa sa mga pribadong silid, nakaupo si Brent Silva sa pinakahuling upuan ng isang mahabang mesa. Nakangiti siya habang naglalaro gamit ang kanyang telepono. Lahat, ako ang inyong host para sa gabi na ito. Wala sa inyo ang mag-uutos ng anumang inumin o pagtawag sa anumang kababaihan. Lahat ba kayo ay nakatingin sa akin? Ang mga nakaupo dito ay hindi bababa sa 10 hanggang 20 mayaman na tagapagmana. Karaniwan silang hindi marunong at makasarili, ngunit sa sandaling ito lahat sila ay ipinanganak na magkatulad na pilit na ekspresyon. Noong nakaraan, masayang naglalaro sila kasama ang mga kababaihan. Sa kaibahan, ngayon ay kinuha lamang nila ang mga malinaw na sopas at simpleng tubig, at hindi maglakas loob na hawakan ang pulang pronsyang alak na nakasilbi sa harap ng kanilang mga mata. Wala sa kanila ang matapang na huwag pansinin si Brent. Ang isa ay nagsalita ng isang mapait na ngiti, Mr. Brent, mangyaring huwag kang magsaya sa amin. Hindi mo ba alam kung ano ang nangyari sa aming lahat? Lahat ng aming mga negosyo sa pamilya ay binili ng Sky Corporation. Dahil sa kawalan ng kabuluhan, lahat tayo ay nasa bangkarote para sa kanila upang pagsamahin ang mga mapagkukunan. Hindi namin alam kung ano ang gagawin, Mr. Silva. Magiging mabait ka at ipasok kami ng iyong kumpanya. Ang batang tagapagmana ay mapait na tinanggihan. Bago, siya at ang natitirang pangkat niya ay mayabang at tumingin ng pababa sa lahat ng bagay na may lubos na pag-aalipusta. Nagkaroon pa sila na walang paggalang sa Yorks bilang nangungunang pamilya sa Buckwood, at hindi kailanman nag-aalaga upang isaalang-alang kung gaano kalakas ang Yorks. Kahapon lamang nila napagtanto kung ano ang ibig sabihin ang maghari bilang nangungunang pamilya, at tinukoy bilang kisame ng Southlight. Ang pamilyang York ay hindi na kailangang magtaas ng daliri. Ang lahat ay nakasalalay sa isang solong pangungusap ng maalamat na si Prince York.
Isang salita lamang mula sa kanya ang maaaring magbalik sa kabuuan ng lungsod ng Buckwood. Maraming pamilya at negosyo ang binili, sa paningin ni Prince York, ito lamang ang proseso ng pagsasama ng mga mapagkukunan upang palakasin ang Sky Corporation. Gayunpaman, ang kanyang pagpatupad ay isang parusang kamatayan ng labi sa mga tagapagmana na ginamit upang magsipsip palabas ng kanilang kayamanan sa pamilya, at hindi kailanman nagtatrabaho sa isang araw ng kanilang buhay. Ang mga tao sa silid ngayon lahat ay nilagyan ng paglalarawan. Ang mga kumpanya ng kanilang pamilya ay pupunta sa pagkabangkarote o pagkuha ng integrated. Sa isang oras na tulad nito, ang karamihan sa kanila ay wala ring isang sentimo sa kanila. Paano sila maglakas loob na gumastos ng anumang pera? Ngayon, inanyayahan ko kayong lahat dito. Ako ang host. Hindi ko hahayaan ang sinuman sa inyo na magbayad. Iyon ay magiging galante ako ngayon, hindi ba? Ngumisi si Brent. Huwag magpigil, lahat. Upang magkaroon ng lahat sa inyo na dumalo sa aking maliit na pagpupulong ay sapat na bilang isang tanda ng paggalang. Bilang kapalit, natural na binibigyan ko kayong lahat ng pagkakataon na maaari ninyong samantalahin. Ang kanyang mga panauhin ay nagpalitan ng mga nakapangangilabot na itsura sa bawat isa, ngunit maaari nilang maramdaman na may isang bagay. Tumayo sila at kinuha ang kanilang baso ng alak na magkasama. Matapos ang 3 pag-ikot ng alkohol, nagpatuloy si Brent sa pakikipag-usap. Ang inyong mga pamilya na nabangkarote ay hindi isang malaking pakikitungo. Maraming iba pang mga pamilya sa Buckwood ang nakarating na sa kanilang rurok, lamang na madulas at mahulog sa susunod. Ang ganitong uri ay madalas mangyari ang bagay. Ang kakaibang bagay ay, napakaraming pamilya ang kasangkot sa oras na ito. Sa palagay ko ito ay hindi patas. Nakatitig si Brent sa kanilang lahat, naghahanap ang lahat ng misteryosong lihim. Nagpalitan ng tahimik ang mga batang tagapagmana ng sulyap, hindi sigurado sa sasabihin. Hindi patas, paano? Bakit ang pag-aalaga ng maalamat na Prince York ay hindi patas? Bakit kailangan niyang isaalang-alang kung paano ay apektado ang mga taong katulad nila? Ngumiti si Brent. Si Sky Corporation ni Prince York ay pinagsasama ang mga mapagkukunan, na hindi may kakailaang malupit na katotohanan ng industriya ng negosyo. Ang malaking isda ay palaging lalamunan ang mga maliliit, tulad ng isang digmaan. Ang mga malalambot at mabait ay matagal ng patay. Gayunpaman, sinira ni Prince York ang mga patakaran na ito sa oras. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 478. Anong patakaran ang sinira ni Prince York? May nagtanong na may pag-aalangan na tono, walang nang ahas na magsalita ng malaya tulad ng bagay na ito na may kaugnayan kay Prince York. Ito ang taong nagtatag ng isang korporasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon at bilyon-bilyong dolyar, at nagkaroong tumayo sa itaas ng kisame ng Southlight mula sa 3 taon na ang nakaraan. Sa kanilang mga mata, siya ay tulad ng isang Diyos. Kahit na siya ang dahilan na pupunta sila sa bangkarote. Gayunpaman, walang nang ahas na ipakita kahit na ang pinakamaliit na piraso ng sama ng loob sa kanya. Naunawaan nila ang kanilang lugar. Wala sa kanila ang magkaroon ng tama na gawin ito. Pinapanood ng mga ito ang lahat ng naramdaman ni Brent Silva upang masiraan ng loob. Ang mga taong ito ay naging mataas at makapangyarihan sa lahat dito, habang kumakain at nabubuhay ang yaman ng kanilang pamilya walang pangangalaga sa mundo. Gayunpaman, tingnan kung gaano sila sa oras ay nang sandali na sila ay matitisad sa isang balakid. Siyempre, hindi niya maipakita ang kanilang pagkasuklam. Sa halip, nagpatuloy siya, ngayon lang, may isang pamilya na ang pangalang Zimmer ay lumipat sa Buckwood. Siguro narinig niyo na ang mga ito. Ang ilan ay sumagot ng walang pakialam, sila ay isang hindi gaanong mahalagang pamilya na nagkakahalaga ng $1,000,000, mayroon pa silang mga bayag upang lumipat dito at palawakin ang kanilang negosyo. Ano ang isang biro? Ang isang maliit na pamilya na tulad nito ay maaaring makuha at lamunin ng iba sa loob lamang ng kalahating taon, di ba?
Sa pagsasalita tungkol sa kanila, sa palagay ko narinig ko na ang isang tao mula sa pamilyang iyon ay dumalo sa pag-welcome kay Prince York sa party at nakuha ang pag-aproba ni Kalihim Xavier. Narinig ko na ang Zimmers ay nasa ilalim ng Sky Corporation na control, tulad namin. Batay sa dami ng kayamanan na mayroon sila, malamang na sila ay nabangkarote din. Pinakinggan ni Brent ang kanilang mga pagdaldalan at sinabi, lahat kayo ay tama. Ang bagay ay, ang pamilyang ito ay walang bangka ng ruta. Nabalitaan ng tsismis na ang Sky Corporation sa halip ay may gusto sa kanila, kaya naghahanda talaga sila upang madagdagan ang kanilang mga pamumuhunan upang matulungan ang Zimmer sa pag-unlad ng negosyo. Si Brent ay nagsalita ng hindi sinasadya, ngunit ang kanyang mga salita ay nakasakit sa mga mayayamang tagapagmana tulad ng isang boltahe ng masakit na kidlat. May nagtanong sa lubos na pagkabigla, paano yun posible? Isang mahirap na maliit na pamilya tulad ng Zimmers. Ang kanilang mansyon na kanilang tinitirhan ay marahil ay inuupahan. Ang aming mga pamilya ay nabangkarote, ngunit ang mga taong ito ay maaaring magpatuloy sa pagbuo ng kanilang negosyo. Hindi patas ito. Gaano katindi ang ating mga pamilya kumpara sa mababang tulad ng Zimmers? Tiyak na sinisira nito ang mga patakaran ng Buckwood. Kung ang Zimmers ay maaaring magpatuloy na mabuhay, bakit dapat mabangkarote kami? Lahat ay puno ng galit, mga reklamo na naganap sa bawat isa sa kanila. Ngayon, naiintindihan nila kung bakit sinabi yun ni Brent Silva. Sinira ni Prince York ang mga patakaran, gayunpaman, sapat na sila upang malaman nila na hindi maaaring makipag-usap ng masama kay Prince York. Siya ay hindi mapag-aalinlangan, sa halip, pinalitan nila ang kanilang target ay ang Zimmers. Alam ko, dapat mayroong ilang mga iligal na deal sa pagitan ng Zimmers at ilan sa mga executive mula sa Sky Corporation. Oo, dapat nating ilantad ang katotohanan. Kung ito ang sa akin, drag ko ang isang reporter sa pananalapi sa Zimmers at humiling ng paliwanag mula sa kanila. Tama iyan. Isang hindi gaanong mahalagang pamilya tulad nila ay dapat mamatay kasama namin. Kung maaari silang magpatuloy na mabuhay, bakit hindi tayo? Isa sa mga mayamang tagapagmana na sa una ay mahina at mapotla ang mukha ay binigyan si Brent ng isang maliit na tango. Tumayo siya at kumaway ang kanyang mga bisig na masiglang, napabulalas. Dapat tayong pumunta sa Zimmers, ito ay madalian at humiling ng isang paliwanag. Maraming salamat sa pagsabi sa amin nito, Mr. Silva. Kung malutas ang bagay na ito, lahat tayo ay magtatrabaho sa ilalim mo. Kailangan nating mag-interrogate sa mga taong iyon ngayon. Paumanhin, Mr. Silva, ngunit kailangan naming umalis. Maaari tayong magkaroon ng isang inuman sa isa pang oras kapag ang lahat ng ito ay tapos na. Nahulog sila sa labas ng pintuan, na naghahalo ang kanilang mga ngipin at nakikitang ganap na galit na galit. Pinanood sila ni Brent na may tahimik na ngiti, hindi bakas ang galit sa kanyang mukha. Nagawa niyang makamit ang kanyang pakay, isang silweta ang lumitaw mula sa isang madilim na sulok at lumapit kay Brent. Ang isang kamay ni Zack Zimmer sa likod ng kanyang likuran, habang ang isa ay may hawak na isang baso ng pulang alak. Siya ay ngumisi ng matagumpay. Ginoo Silva, talagang matalino ka at mahusay na tao, sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita. Ipinadala mo ang mga tanga na tumatakbo sa labas ng pintuan na parang ang kanilang buhay ay nakasalalay dito. Kabanata 499. Tumingin si Brent Silva kay Zack Zimmer at sumagot, paano ako hindi magiging matalino sa iyo? Pumasok ka lang sa Buckwood ng ilang araw, ngunit alam mo na kung paano mabuo at magamit ng maayos ang iyong mga koneksyon. Si Zack ay yumuko ng basta-basta at sinabi, hindi ako makapagpunasa ngayon, ngunit ang isang katulad ko ay nakakaalam kung gaano kalalim ang tubig ng Buckwood upang pumunta. Upang mabuhay, kailangan ng isang malakas na pag-back up. Gamit ang pagkakataong ito upang makakonekta sa isang pamilyang iginagalang bilang mga Silvas ay ang aking kasiyahan. Mula ngayon ay masayang gagawin ko Mr. Silva, kahit anong utos mo ay gagawin ko. Tinukot ni Brent Silva ang kanyang mga labi. Isa ka sa maaaring magbenta palabas ng iyong sariling pamilya nang hindi nag-iisip.
Paanong pwede ba kitang mapagkatiwalaan? Iyon ang iyong mga malapit na kamag-anak. Ginoo Silva, kaming mga negosyante ay palaging kang hahabulin. Pinakita ni Zack kay Brent ang isang malademonyong ngiti. Ito ang aming totoong pagkatao. Siya pa rin, isang taong hindi kabilang at walang kinalaman sa akin ng pamilya Zimmer. Dagdag pa, matapos ang plano, makakakuha ka ng gusto mo, hindi ba? Anong klaseng tao ang ayaw ng dalawang magagandang anak na babae ng tiyuhin kong si Simon? Ngumiti si Brent at inilapag siya sa sofa. Tandaan, kung ang plano ay mangyari na mabigo, hindi ako kukuha ng anumang responsibilidad dito. Hindi ko aaminin na mayroon ito kahit anong gawin sa akin. Nakuha ko. Itinaas ni Zack ang kanyang ulo, puno ng tiwala. Ngayon, umalis ka na. Ang pansamantalang mansyon ng Zimmer ay nasa gitna na lugar ng klase. Karamihan sa mga tirahan doon ay komersyal na mga gusali ng pabahay. Ito ang uri ng lugar ng mga pangunahing pamilya nang hindi isipin ni Buckwood na pumasok. Tulad ng mga Zimmers ay nagsimula lamang sila upang simulan ang kanilang negosyo sa Buckwood. Ang makatira dito ay mabuti ng sapat para sa mga tao ng kanilang katayuan. Ang upuan ni Senior Zimmer, ang kanyang mahalagang trono, ay dumating lang mula sa Niamey ngayon. Nang hindi naghihintay ng tulong ng sinuman, siya mismo ay inilipat ang upuan sa tuktok na lugar ng sala. Habang nakaupo siya at humarap sa mahabang hapag-kainan sa harap niya, naramdaman niya na bumalik siya sa Niamey. Sa sandaling ang Zimmers ay lumakad sa Buckwood, nagbago ang lahat. Malalim ang tubig ng Buckwood at Taxil, higit pa kaysa sa dati niyang ipinagpapalit para sa kailangang gawin ng mga Zimmers para lamang mabuhay. Sinimula ni Senior Zimmer na pagnilayan ang pagkakaroon niyang subukan ang pamilya na magtrabaho sa ibang mga larangan, bilang karagdagan sa pakikipagtulungan ng proyekto sa Silvas. Siyempre, kailangan din nilang maantala ang proseso ng paglilipat ng kanilang mga pag-aari sa Niamey. Sa isang pangunahing sandali tulad nito, kailangan nilang makipagtulungan ng mabuti sa Sky Corporation upang tumaas sa tuktok. Ang paglilipat ng kanilang mga pag-aari dito ay magiging marami at mas madali at maginhawa para sa kanila sa malapit na hinaharap. Malalim si Senior Zimmer sa kanyang mga pag-iisip ng bigla, isang kulog na dagandong ang nag-aalab mula sa labas ng mansyon. Ano ang nangyayari? Siya ay sumimangot, pinilit sa kanyang mga iniisip. Ang isang gitnang uri ng lugar ay maaaring maging maingay sa mga oras na ito. Ang dahilan kung bakit hindi dapat ang tulad niya ay nakatira sa lugar na ito. Isang Zimmer ang lumabas sa labas para sa isang mabilis na pagsilip at bumalik na may nagulat na ekspresyon. Sir, parang tulad ng ilang mayamang tagapagmana ay narito. Pinart niya ang kanyang Ferrari sa labas mismo ng ating pangunahing pasukan. Isang mayamang tagapagmana ng Buckwood. Ang galit ni Senior Zimmer ay nawala sa isang iglap. Pumunta ka, at tingnan kung aling pamilya siya. Huwag maging bulalas at pukawin siya. Siguro bumibisita siya upang talakayin ang ilang negosyo. Opo, Ginoo. Bago nila natapos ang pagsasalita, higit pang mas maraming mga pag-ungol ng mga makina ng kotse ay maaaring marinig. Sa isang sulyap ng isang mata, isang Porsche, Maserati, Jaguar, Maybach, Lamborghini at lahat ng uri ng mga malalakas na kotse ay lumitaw sa labas ng mansyon ng Zimmer. Si Senior Zimmer at ang nalalabi sa kanyang pamilya ay ganap na nalito sa eksena. Ang mga kabataang lalaki ay nagbihis ng mahal mula ulo hanggang paa at hamampas sa mga sasakyan. Mayroong higit sa 10 sila. Ito ay hindi mapigilan ni Senior Zimmer, ang kanyang pag-iingat ngayon ay isang malaking nangyayari. Paano kung ang mga taong ito ay dumating dito upang makisama-kasama ang Zimmers, mula noong ang Sky Corporation ay nagpasya na mamuhunan sa kanila? Sa pag-iisip na iyon, nilinis ni Senior Zimmer ang kanyang lalamunan at sinabi, itanong sa kanila ng malinaw kung bakit sila nandito para sa kaming Zimmers ay hindi lamang naaliw sa sinuman. Itinuwid niya ang kanyang likuran, na inilalagay ang isang nagpapataw na figure. Kabanata 500. Sa utos ni Senior Zimmer, isa sa mga Zimmers ang tumayo ng buong kapurihan at hinarang ang mga mayamang tagapagmana at ngumisi ng mayabang. Mga Ginoo,
Ito ay isang pribadong pag-aari, hindi kayo maaaring lumabag dito. Mga Zimmers, tulad ng ang Zimmers mula sa Nianghe. Ang isang mayaman na tagapagmana ay nagsalita ng malamig. Ang Zimmer na ito ay hindi nakakaramdam ng anumang mali at patuloy na ngumingisi. Tama iyan. Kami ang mga Zimmers mula sa Nianghe, at nasa ilalim kami ng Sky Corporation. Kung nais mong matugunan ang aming CEO, kailangan mong gumawa ng isang reserbasyon muna. Ngayon hindi ko iniisip, sampal, bago pa niya wakasan ang kanyang pangungusap, ang mayamang tagapagmana ay sinampal siya ng husto sa buong mukha. Siya ay lubos na nababaliw, ang mayamang tagapagmana ay nagpatuloy, ano ang isang pamilya? Hindi gaanong mahalaga ang mga tagalabas tulad ng mga taong nang ahas na tawagin ang iyong sarili ng isang bagong mayamang pamilya sa bakod sa harap namin. Ang kanyang mga kasama na nakatayo sa likuran niya hinayaan ang mapanunuyan na mga pagngisi. Sa kabila ng katotohanan na nahaharap sila ngayon sa pagkalugi, pero sa nakaraan ay kinatakutan sila ng marami. Halata na nagpunta sila rito upang gumawa ng problema at sirain ang pangalan ng Zimmer. Si Senior Zimmer ay isang taong nang-aapi sa mahina at takot laban sa malakas. Nakikita kung paanong mabangis ang mga mayamang tagapagmana na ito, agad niyang naramdaman ang tulad ng pagkahulog. Pinilit niya ang isang ngiti at sinabi, ang aking mga tao ay hindi pa pamilyar sa mga patakaran dito, mula kami sa Nianghe at dumating lang ang pamilya dito. Hindi namin kilala ang mga VIP ng bakod ano ang aming pagkakamali. Mangyaring, pumasok kayo sa loob. Pagkatapos ay lumakad si Senior Zimmer sa sala. Ang iba pang mga Zimmers ay tumingin sa bawat isa, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang paghusga mula sa hitsura at paraan ng mga estranghero na ito ang mga bihis, ay wala sa kanila ang parang ordinaryong mga tao. Bukod dito, malinaw na ipinakita ang kanilang bastos na pag-uugali nang nandito sila upang pukawin ang problema. Gayunpaman, ngayon na ang pamilya Zimmer ay nagkaroon ng suporta ng Sky Corporation, hindi sila umalis. Sa halip, ibinalik nila ang kanilang mga tingin kay Senior Zimmer at naghintay para sa kanyang mga sasabihin. Umupo si Senior Zimmer at tiningnan ang iba pa, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang mga mayayaman na tagapagmana lahat ay nakasuot ng hitsura na nakangisi. Ang kanilang pinuno, ang mapotla na mukha ng binata, humakbang siya pasulong at ang kanyang mga labi ay may paghamak. Kaya, ikaw ang CEO ng Zimmers. Tama iyon. Mayroon kang kailangan mong sabihin sa akin. Kung may kaugnayan sa negosyo, masaya ang aming pamilya at maligaya sa pagdating nyo dito. Gayunpaman kakarating lang namin sa Buckwood, hindi pa namin alam ang karamihan sa mga patakaran dito. Mangyaring huwag isipin na kami kung may mangyari at gumawa ng isang walang kabuluhan na pagkakamali. Inihayag ni Senior Zimmer na may marangal na hitsura. Pumayag ang Sky Corporation sa pagtaas ng kanilang pamumuhunan para sa Zimmers. Hindi ito magiging nakakagulat kung magdagdag sila ng ilang higit pang mga proyekto at mga takdang aralin din. Kung nais ng mga malalaking pamilya sa Buckwood na talakayin ang mga bagay na may kaugnayan sa pakikipagtulungan, kakailanganin niyang isipin ang tungkol sa kanilang mga panukala kahit na nangangahulugang mawala ang ilang kita. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos lamang na may taguyod ang isang matatag na batayan sa Buckwood ay maaaring mapalawak ng Zimmers ang kanilang negosyo sa malapit na hinaharap. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, hindi posible para sa mga taong ito na gumawa ng anumang masamang bagay sa mga Zimmers. Tama, talakayin ang mga usapin sa negosyo. Ang mapotla na mukha na tao ay ngumisi. Ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Craig mula sa Long family. Galing siya sa pamilyang Lopez, at ang lalaking iyon ay mula sa mga Ryans. Ipinakilala ni Craig ang bawat isa sa mga batang tagapagmana na naruroon. Ang mga pamilyang ito ay orihinal na pangalawa ni Buckwood at mga third elite ng klase, ngunit tumayo sila sa isang antas na mas mataas kaysa sa Zimmers. Sa ilang araw na siya ay nasa Buckwood, nalaman ni Senior Zimmer ang ilang mahahalagang pangunahing kaalaman tungkol sa lungsod at mga lipunang panlipunan. Nang marinig niya ang mga pangalan ng mga taong ito, lumaki siya.
Anong kabutihan ang maaaring lumabas mula sa mga taong ito at ang pagpunta dito ng sabay-sabay? Ngumisi si Craig Long at idinagdag, oo. Ang aming pamilya lahat ng mga negosyo ay nasa ilalim ng Sky Corporation. Ngumiti si Senior Zimmer dito. Kaya tayo ay pamilya. Bang! Sinampal ni Craig ang isang teacup at nahulog sa lupa, at tiningnan ng masama si Senior Zimmer. Nais ng mga pamilya na kasama ko. Sa palagay mo mayroon kang isang sinasabi dito.